Paano ba yan, sir? Tayong dalawa na lang. Shut up! Hindi ka nakakatayo, kaya hindi ka rin makakatakbo palayo sa akin. Hindi ka rin pwedeng kumapang dahil hindi pa kayang suportahan ng mga binti mo yung katawan mo. I said shut up! So, wala kang choice kung hindi ang sumama sa akin. Kahit na saang lugar pa man ako magpunta. Kahit sa banyo, habang naliligo ako, isasama pa rin kita. I said shut the fuck up! Singal niya na umalingaw-ngaw pa sa buong bulwagan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Lahat ng tao sa mundo ay may kanya-kanyang pangarap sa buhay. Kanya-kanyang pangarap na gustong makamtan sa hinaharap. Mga pangarap na nagsisilbing motibasyon natin sa pait ng mundong ating ginagalawan. Bagay na ating nais na makamit o hindi naman kaya ay maabot na ating kailangang pagsumikapan. Pagtitiyaga at sipag lamang ang sangkap sa maayos at magandang buhay. Kailangan mo lang ng determinasyon na tamang diskarte para lamang maabot ang lahat ng ito. Paano na lang kung sa pag-abot ng pangarap na meron ka ay magkaroon ng balakid na magpapagunaw sa mundo mo? Anong gagawin mo? Alam mo, hindi naman talaga kailangang umuwi ngayong tapos ng kontrata mo, Amelia. Saad ni Sharon na may malungkot na ngiting nakaukit sa mga labi niya nang hinatid niya ang kaibigan sa airport ng gabi rin yun. Pwede ka namang maghanap ulit ng ibang trabaho rito, Amelia. Hindi ka ba talaga magbabakasyon kahit na ngayon lang? Minsan nga lang tayo mapadpad sa ganitong klaseng lugar, oh. Dagdag pa nito. Malalim na ang gabi. Ngunit hanggang ngayon ay naririto pa rin sila sa airport. Delayed ang flight ni Amelia pabalik sa Pilipinas ngayon dahil sa hindi inaasahang pangyayari sa airline. Sa halip na bumalik sa kondo nila at magsayang ng ticket, ay nagdesisyon na lang siya na maghintay na lang doon ng ilan pang oras. Maliban kasi sa ticket na masasayang, ay nasasayangan din siya sa oras at araw na masasayang kapag hindi pa siya makakauwi ng Pilipinas ngayong araw. Mas gusto ko magbakasyon sa Pilipinas. Diyos ko, Sharon, mailang taon na rin tayo nandito sa Germany. Hindi ka pa ba nagsasawa sa mukha ng mga kasama natin? Natatawa niyang biro na pabiro naman itong inismeran. At saka gustuhin ko mang manatili rito, hindi ko rin naman magagawa. May sakit ang tatay ko. Kailangan niya nang magbabantay sa kanya ngayon. Pwede ka namang mag-hire lang ng personal nurse ng daddy mo. Just like the old times, Amelia. Sagot nito sa kanya bago ito nagkibit ng balikat. Well, choice mo naman yan at since daddy mo naman ang pinag-uusapan natin, wala na akong karapatang baguhin pa ang isip mo. Kung desidido ka na talaga na bumalik ng Pilipinas, then go. Saad nito sa kanya. Ilang minuto pa silang nanatili sa waiting area na yon bago pa man dumating ang oras ng flight niya. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang yumakap na lang kay Sharon upang makapagpaalam na ginantihan naman ito ng may malungkot na ngiting nakaukit sa mga labi niya. Tatawagan mo ako, Amelia, okay? Mamimiss kita. Saad nito na ikinangiti niya habang nananatili pa rin nakayakap sa kaibigan. Wala na muna mag-aasawa sa ating dalawa. Hindi pa kita nahahanapan ng German sausage. Manahimik ka nga. Singal niya kay Sharon na ikinabulalas nito sa tawa bago niya hinigpitan ang yakap niya rito. Mamimiss din kita siya. Kapag may problema ako, tatawagan kita, okay? Wala akong pakialam kung may trabaho ka man o wala. Basta sasagot ka sa mga tawag ko sa'yo. Kailan ko man gustuhin, okay? Grabe ka namang makapag-demand. Singhal na biro ni Sharon na ikinatawa nilang dalawa. Nang maghiwalay sila sa pagyakap sa isa't isa, ay doon niya lamang narinig ang pagtawag ng mga pasahero ng mga crew na naroroon sa airport. Isang pilit na ngiti ang iginawad ni Sharon sa kaibigan bago niya ito binitiwan. May lungkot naman sa mga ngiti ni Amelia nang humiwalay siya sa kaibigan at nang nagsimula na nga siyang maglakad patungo sa loob. Magkaibigan na ang dalawa magmula pa nung college hanggang ngayon na may 5 taon na rin silang nagtatrabaho sa Germany. Ngayong tapos na ang kontrata ng dalawa, kailangan na nilang bumalik sa Pilipinas
upang maghanap ng panibagong trabaho. Hindi niya alam kung bakit nagpaiwan pa si Sharon sa bansang yon. Gayong wala naman siyang kamag-anak at kaibigan sa lugar na iyon. Wala naman din siyang alam kung may kinababaliwan din itong lalaki sa Germany. Kaya naman hindi niya tuloy matukoy ang mga plano ng kaibigan. Maliban doon ay wala rin naman sa loob niyang magtanong, lalo na't nirerespeto niya rin naman ang mga sikreto ni Sharon sa kanya. May boundaries, ika nga niya. At iyon ang dahilan kung bakit may respeto sila sa privacy ng isa't isa. Amelia! Natutuwang bati ni Kaloy bago niya sinalubong ng mahigpit na yakap ang kaibigan niyang may 6 na taon niya na rin hindi nakikita. Kamusta ka na? Ang laki na ng pinagbago mo ah. Mas lalo kang gumaganda ngayon. Nang dahil sa narinig mula sa kaibigan ay walang ibang nagawa si Amelia kung hindi ang matawa bago niya ito sinapok sa balikat na natatawa lamang nitong dinamdam. Mukha ba talaga akong pangit para sa'yo nun pa man? Kind of. Usal nito. Dahilan upang makatanggap ulit siya ng suntok sa balikat mula kay Amelia na tinawanan nilang dalawa. Kamusta ka na nga ba? Balita ko tapos na raw ang kontrata mo sa ospital dun sa Germany ah. Ano ng plano mo ngayon yan? Saan ka maghahanap ngayon? Actually, wala pa sa plano kong maghanap. Kailangan kasi ni tatay ng tulong ko. Alam mo na aksidente siya nung nakaraan kaya hindi niya magawang ikilos yung mga binti niya. Ani niya bago nagkibit ng balikat at ngumiti sa kanya. Ikaw ba? Saan ka nagtatrabaho ngayon? Ako? Sa ospital din ako nagtatrabaho ngayon. Kabilang ako sa mga rescuer na sumasama sa ambulansya every time na may aksidente. Sagot nito bago nagkibit ng balikat sa kanya. Kulang kasi kami ngayon sa rescuers kaya kahit na hindi roon ang area ng work ko, wala akong magagawa dahil doon ako na-assign. Matindi kasi ang pressure ron since emergency. So, muli siya nagkibit ng balikat bago muling lumingon kay Amelia. Nga pala, nabalitaan ko rin yung nangyari kay Uncle. Ipakamusta mo na lang ako sa kanya ha? Nakakahiya kasi. Hindi ko siya magawang mabisita gayong tambak din ang trabaho ko rito. Ni halos wala na nga rin akong pahinga sa duty ko. Lalo na't sunod-sunod ang mga emergency nitong mga nakaraang araw. Alam mo bang nagkaroon nga ng aksidente dyan sa may Roman Highway nung nakaraan? Kami rin ang rumesponde ron. Kung alam mo lang talaga kung anong nangyari dyan noon, ay nako, maawa ka sa mga naging biktima. Umiling ito sa kinatatayuan niya habang inaalala ang mga nangyaring aksidente na dinaluhan nila nitong mga nakaraang araw. Alam mo, naawa ko rin sa lalaking na aksidente nitong nakaraang araw. Patuloy pa nito sa pagkwento na pinakinggan niya rin naman. Nakomatos yung lalaki habang yung kasama niya namang babae nag-aagaw buhay. Kung hindi nga ako nagkamali, nobya niya yata since magkahawak pa sila ng kamay nung naabutan namin sa pinangyarihan ng aksidente. Dagdag pa nito. Kamusta naman sila kung ganon? Nakaligtas ba silang dalawa? Kuryosong tanong ni Amelia na ikinangiwi nito. Well, yung lalaki nakaligtas since hanggang ngayon comatose pa rin siya. Pero yung babaeng kasama niyang napuruhan sa aksidente. Hindi na halos makilalang mukha. Binawian din naman siya ng buhay bago pa man kami makarating nung gabing yun. Kaya wala rin. Sagot ni Kaloy sa kanya na ikinangiwi niya pa. Siya nga pala, hindi ka pa ba naghahanap ng trabaho ngayon? May mga bakante kaming posisyon sa ospital. Baka gusto mo lang na, alam mo na, mag-apply. Tsaka na lang siguro kapag gumaling na si tatay. Alam mo na, si tatay ang palaging una sa lahat. Ani yan, namarahan naman itong tinanguan. O sige, mukhang may duty ka pa pala. Dumaan lang ako para kamustahin ka, Kaloy. Nagulat nga ako sa pagbisita mo. Aniya bago muling yumakap dito na nakangiti niyang muling ginantihan. Kapag may free time ako, catch up tayong dalawa ha. Pauwiin mo naman si Sharon at nang makapag-banding naman tayong tatlo. Sige, sasabihin ko sa kanya yan. Nakangiti niyang sambit. Nakangiti niyang tinahak ang daan patungo sa parking lot at nang sandaling mabuhay ang kotse niya, ay tsaka lamang siya nagdesisyong umuwi sa bahay nila. Dahil nga na-aksidente ang tatay niya nitong nakaraan, siyang umaagapay dito. Mula sa pagligo, sa pagpapakain ay siya nang umaasikaso dito. Sila na lang magkasama sa buhay. Kaya naman sino pa bang magdadamayan kung hindi silang dalawa lang? Kaya niya namang mag-hire ng private nurse. Pero para sa kanya, mas masisigurado niyang ligtas ang tatay niya kapag siya mismo ang nag-alaga rito. Medyo konserbatibo din kasi ang tatay niya.
Kaya naman maging ito ay ayaw magpaalaga sa ibang tao. Pasensya ka na anak. Saad ng tatay niya nang maiupo niya ito sa wheelchair. Pagkatapos itong magbihis ng damit. Hayaan mo, kapag gumaling ako naman ang babawi sa'yo. Nako tay, responsibilidad ko to bilang anak ninyo. At saka, ito lang nakikita kong paraan para makabawi sa lahat ng sakripisyo mo sa akin sa pag-aaral ko nun. Kung hindi dahil sa sipag at syaga mo, di sana'y wala ako rito ngayon. Aniya bago siya natatawang lumuhod sa harap ng tatay niya na ikinangiti naman ito ng malungkot. Hindi naman naging malalang aksidente niyo nitong nakaraan. At isa pa, hindi naman magiging permanente itong bali niyo sa paa. Siguro mga 2 buwan o 3, okay na to, makakapaglakad ka na ulit. Sana nga anak, bagot na rin ako dito sa bahay. Sagot ng tatay niya bago sila nagtawanan. May naipong pera si Amelia galing sa Germany. At yon ang ginamit niya na pagtaguyod sa buhay nilang dalawa ng tatay niya habang naririto siya sa Pilipinas at habang hindi pa nakakabalik sa trabaho ang tatay niya. Isang arkitekto ang tatay niya at nang dahil sa mga nangyaring aksidente sa kanya sa site, pansamantala siyang natigil sa pagtatrabaho. Si Amelia at ang ipon niya sa Germany noon ang ipinantuntustos niya sa pang-araw-araw nila ngayon. Kaya naman kahit na papaano ay may ginagastos pa rin silang dalawa habang wala pa rin siyang trabaho. Naikwento na ba ni Kaloy sa'yo yung nangyaring aksidente dyan sa Roman Highway nitong nakaraang linggo? Tanong ng tatay niya habang abala sila sa paghahanda ng iluluto niya para ngayong araw. Bahagya silang natigilan sa pagbabalat ng patatas bago siyang ngumuso at tumango sa tatay niya. Ay opo, nasabi niya na sa akin nung nagkita kaming dalawa kahapon. Sagot ni Amelia sa kanya bago muling nagpatuloy sa pagbabalat ng patatas. Nakakalungkot pero nagkibit siya ng balikat. Ganon talaga ang buhay. Kumalat sa dyaryo telebisyon ang tungkol sa aksidente na yon. Kabi-kabila rin ang naging usap-usapan doon. Mas lalo lang naging malabong lahat lalo na nang hindi na nila nakita yung driver ng truck. Saad pa ng tatay niya na hindi niya kinibo. Ang sabi nila ay hindi raw aksidente yung nangyari. Parang sinadya raw ng driver ng truck na banggain yung kotse. Sobrang lakas kasi ng impact ng pagkabangga. Kung nakita mo lang sa internet yung nangyari, nako, maaawa kang talaga dun sa sakay ng kotse. Aba halos yupi na yung sasakyan sa front seat. Ay hindi na nga raw po makilala yung mukha ng babae Saad niya na tinanguan ito. Halos buong araw ito ang naging topic nilang dalawa sa tuwing mag-uusap silang dalawa. Kaya naman minsan na hindi napigilan ni Amelia ang makaramdam ng awa para sa mga naging biktima ng aksidenteng yon. Kung sa kanya ba nangyari yon, lalaban pa ba siya para sa buhay niya? O hahayaan niya na lang ang magiging kapalaran niya? Wow! Usal ni Kaloy bago niya nangingiting pinagmasdan ng uniforme ni Amelia. Nang makita ang kaibigan ay agad na sumilay ang ngiti sa mukha ni Amelia bago niya nilingon ang kaibigan na ngayon ay animong manghang-mangha na makita siya sa ganong ayos. Pagkatapos na 3 buwan na pagkabinbin sa bahay ay nagdesisyon na rin si Amelia na mag-apply bilang nurse sa ospital na pinapasukan ng kaibigan niya. Tuwa naman ang bumukas sa mukha ni Kaloy dahil hindi niya inaasahan ang desisyong iyon ng kaibigan. Glad you're here. Ang buong akala ko talaga ay babalik ka ulit sa Germany pagkatapos makarecover ng papa mo. Natatawa niyang dagdag bago siya umakbay sa kaibigan at magkasabay nilang tinahak ang daan patungo sa lobby ng ospital. Sayang, kung umuwi lang talaga si Sharon, di sana'y 3 tayo nagtatrabaho rito ngayon. Ilang beses ko na rin sinabi sa kanya na umuwi na lang at pumasok na lang dito kasama natin. Ayaw niya naman. Aniya bago siya umismid nang muli niyang maalalang na pag-usapan nilang dalawa ng kaibigan nung nakaraang linggo. Enjoy raw siya ron sa mga kasama niya. Puro mga German. Nang dahil sa narinig ay walang iba nagawa si Kaloy kung hindi ang umuwi na lamang. Tulad ng napag-usapan nilang dalawa kanina, pagkatapos makarecover ng tatay niya sa aksidente ay hindi na siya nagdalawang isip pa na dumiretso rito at mag-apply. Dahil nga sa magandang credentials na meron siya at maganda rin ang ospital na pinasukan niya sa ibang bansa, hindi kalaunan ay tuluyan na rin siyang natanggap sa ospital na yon. May 1 linggo na siyang nagtatrabaho roon, pero tila ba ngayon lang sila nagpang-abot ni Kaloy sa duty. Madalas kasi ay night shift ito at day shift naman siya, kaya naman ay hindi sila nagpapang-abot sa duty kahit na anong gawin nila.
Ako kasi ang umaasikaso sa patients na nandyan sa room 304 sa tuwing walang emergency. Dagdag pang saad ni Kaloy. Habang magkasabay silang kumakain ng lunch sa cafeteria sa baba lamang ng hospital. Kailangan niyang i-monitor. Siya yung kinukwento ko sa'yo noon. Naaalala mo pa ba yung kinukwento ko sa yung pasyente na aksidente? May 4 na buwan nang nakararaan? Ah, oo. Sagot ni Amelia sa kanya. Yung lalaking comatose. Tumango ito sa tanong niya bagong umuwi. Kamusta na nga pala siya? Ayun, comatose pa rin. Pero hindi tulad dati, okay na siya ngayon. Stable na rin naman at medyo okay na rin yung mga sugat at peklat niya sa mukha. Saad nito bago lumingon sa kaibigan at ngumisi. Kung makikita mo siya ngayon, super gwapo niya na. Panalangin mo na ma-assign ka sa patient na yon. Hindi ka talaga magsisisi kapag sa kanya ka na-assign. Naku, bakla ka talaga. Biro pa ni Amelia sa kanya bago sila magkasabay na natawa. Sa kabilang banda naman ay may 1 taon na rin ang nakalilipas simula nang mangyari ang lahat. Hanggang ngayon ay nasa alaala pa rin ni Michael ang lahat ng nangyari noon. Hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa alaala niya kung paanong hinawakan ng mahigpit ni Denise ang kamay niya bago pa man naging malabo ang lahat sa kanya. Denise, aniya sa sarili bago niya marahan at nangihinang ibinuka ang mga mata niya. Ang puting ceiling ng kwartong kinasasadlakan niya ngayon ang unang bumungad sa mga mata niya. Hindi niya maigalaw ang mga kamay at paa niya nang dahil sa labis na panghihina na maging ang talukap din ng mata niya ay pahirapan kung maimulat niya. Unang sumilay sa paningin niya ang puting kwarto at pagkatapos nito ay ang blurred na figura ng isang babae agad ang nakita niya nang bumaling siya ng tingin sa gilid. May inayos ito na IV bag na nakakabit sa kanya bago ito nag-inject ng gamot na humalo sa laman nito. Alam mo, marami nang nangyari sa taong to. Saad nito na animong kausap ang sarili habang nakatingin pa rin sa inaayos niya na IV bag. Kaya kung ayaw mong mapaglipasan ng panahon, bumangon ka na. Bumising ka na. Bahala ka kapag tumanda kang binata, ikaw rin. Dagdag pa nito. Siya bang kausap nito? Bumaling siya ng tingin dito at nang sandaling luminaw ang paningin niya, ay doon niya lang napagtantong ito siguro ang nurse na umaasikaso sa kanya noon pa man. Taong ito? Bakit? Anong petsa na ba ngayon? Anong taon na? Ah! Sigaw nito nang marinig niya nagsalita ang pasyente. Hindi na napigilan ni Amelia ang mapatalon sa gulat at nang dahil sa pagkabigla ay bahagya pa siyang natapilok at napaupo sa sahig habang nakatingin sa binata. Saksi siya sa kung paano humaba ang buhok nito at ang pagtubo rin ng balbas sa mukha nito sa mga buwang lumipas. Simula kasi nang bumalik sa emergency si Kaloy ay siya nang umasikaso sa pasyenteng ito. Hindi niya rin alam kung matutuwa ba siya sa nangyari o ano. Gising na nga ba talaga ito o baka naman nag-hallucinate lang siya nang dahil sa labis na gutom. Sobrang hirap kasi ng trabaho niya ngayon. Ang buong akala niya ay sa information desk lang siya maa-assign. Hindi niya naman inaasahan na doon siya i-assign ng department nila. Palibhasa kasi 2 degreeng hawak niya ngayon. Kaya naman kahit saan siyang ipasok sa ospital ay okay sa kanya. Magagawa niya lahat ng trabaho ang iatang sa kanya. Hindi niya nga kailanman naisip na magigising pa ang lalaking to. Gayong may 1 taon na rin itong nakahimlay sa kama niya. Kaya naman ganito na lang ang gulat niya nang marinig niya itong magsalita. Gising na po kayo, sir! Gulat niyang sambit nang mahimasmasan at nakatayo agad mula sa pagkakaupo sa sahig. Agad siyang nakaramdam ng awa para sa binata, lalo na nang makita niya itong lumuluha sa pwesto niya. Nakatitig lamang ito sa ceiling habang ang mga luha sa gilid ng mga mata niya ay patuloy lamang sa paglandas na ikinakurot ng puso ni Amelia. Sandali lang sir, tatawag lang ako ng doktor. Aniya bago siya nagtatatakbo palabas upang humanap ng doktor na naka-duty roon. Walang ibang nagawa si Michael kung hindi ang manatili sa pwesto niya. May cervical collar siya sa leeg, kaya naman natitiyak niya ang spinal cord niya ang napuruhan sa aksidente. Mas lalo lamang niyang nakumpirma na marahil nga iyon ang problema niya dahil ang mga binti at kamay niya ay hindi niya masyadong naigagalaw. Tama, naaksidente silang 2 ni Denise ng gabing yon. Tumilapon ang kotseng lula nila nung mga panahong yon, kaya naman naroroon sila sa ospital ngayon. Ang kaso, nasan si Denise? Nasaan ang nobya niya?
Okay naman ang anak ninyo, Mrs. Saad ng doktor na matapos niya itong eksaminin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin gumagalaw si Michael mula sa pagkakahiga. Sobrang hirap para sa kanyang iangat ang mga daliri niya sa kamay at paa. Kaya naman hindi na rin naman siya nag-abala pang gawin ito. Ang sabi naman ng doktor na tumingin sa kanya ay hindi niya naman kailangang puwersahin ng lahat. Lalo na't kakagising niya lang. Baka may masama pang mangyari sa katawan niya sa oras na puwersahin nila ito. Kailangan niya lang ng pahinga. Okay naman ang resulta ng mga tests na ginawa namin sa kanya kanina. Ang pagiging paralisado ng katawan niya, hindi ko naman masasabing permanente na. Resulta lang ito ng matagal niyang pagkakakoma nang dahil sa nangyaring aksidente. Paliwanag pa nito. Nagpatuloy lamang ang nanay niya sa pag-iyak sa gilid niya habang mariin din nakahawak sa mga kamay niya. Ang tatay naman niya ay walang ibang nagawa kung hindi ang lumingon sa malayo habang nakatiim pa rin ang mga bagang nang dahil sa labis na galit. Mama, si Denise po. Tanong niya nang lumabas ang doktor at tuluyan na sila nitong iniwanan. Nasaan ang girlfriend ko, Mama? Bakit hindi ko siya nakita kanina nung gumising ako? Graduate na ba siya? Anak, hindi makakabuti para sa'yo kung pag-uusapan natin ang tungkol sa kanya ngayon. Gusto kong malaman kung nasaan ang girlfriend ko ngayon. Singal niya na umalingaw-ngaw sa buong kwarto na ikinagulat ng nanay niya. Nasaan ang girlfriend ko, Ma? Nasaan si Denise? Itinatago niyo ba siya sa akin? Ganito niyo ba talaga siya kaayaw kaya maging ang pagbisita niya sa akin ay nagawa niyong ipagbawal? Ano? Inilalayo niyo siya sa akin dahil ayaw niyo sa kanya? Michael, kagigising mo lang. Nasaan ang girlfriend ko? Patay na siya. Sigaw ng daddy niya sa kanya dahilan upang gulat siyang bumaling ng tingin dito. Denver! Naluluhang singal ng nanay niya bago ito tumayo at hinarap ang asawa na ngayon ay galit ng nakabaling ng tingin sa kanyang anak. Denver, wag na muna ngayon, please. Kakagising lang ng anak mo. Wag muna ngayon, parang awa mo na, Denver. Nagpatuloy lamang ang nanay niya sa pagpapakalma sa asawa niya. Habang ang daddy niya naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang pabatong tanggalin ang kamay ng nanay niya mula sa braso nito bago ito nagdesisyong lumapit pa sa kanya. Denver! Hinahanap mo yung nobya mo, hindi ba? Wala na siya. Sigaw pa ni Denver. Dahilan upang magsimulang umago sa mga luha sa gilid ng mata ni Michael. Wala nang nobya mo. Namatay siya sa aksidente. Ano? Ano pang gusto mong malaman? Patay na siya. Gusto mo siyang makita? Dumiretso ka sa puntod niya. Puntahan mo siya ron. Denver, tama na! Imposible yan. Aniya, bago siya humikbi nang dahil sa labis na sama ng loob at paghihinagpis nang dahil sa nalaman. Hindi siya pwedeng mawala. Nangako kami sa isa't isa. Magpapakasal pa kaming dalawa. Nagpatuloy lamang siya sa paghikbi habang ang tatay niya naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang makaramdam ng konsensya habang nakatitig sa anak niya na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang humagulgol. Nang dahil sa ginawa niyang pag-iyak ay muli niyang naramdaman ang pagsakit ng ulo niya nang dahil sa kabi-kabilang emosyon na nararamdaman sa mga nalaman. Denver, please, tama na yan. Ayaw maniwala nitong anak mo eh. Sagot ni Denver bago nito sinabunutan ng sarili habang nakaditig sa mag-ina. Dahil sinungaling kayo! Sagot ni Michael, dahilan upang hindi makapaniwalang mapalingan sa kanyang dalawa. Wala kayong ibang gusto, kundi ang negosyo niyo. Ayaw niyo sa kanya dahil mahirap lang siya. Ni minsan, hindi kayo kailanman naging boto sa kanya. Hindi na rin ako magtataka kapag umamin kayong kayo ang may kasalanan sa aksidenteng yon. Nagbayad kayo ng tao para... Are you accusing us? Hindi makapaniwalang saad ng nanay niya bago ito lumapit sa kanya na animong hindi makapaniwala sa sinabi ng anak niya. Michael, alam mo ba kung anong mga salitang lumalabas sa bibig mo? Mga magulang mo kami. Pero ayaw niyo sa kanya, hindi ba? Hindi ibig sabihin na ayaw namin sa kanya. Magagawa na namin ang bagay na yun, anak. Sigaw nito sa kanya bago niya nakita ang paglandas ng luha sa mga mata nito na ikinakurot ng puso niya. Oo, ayaw namin sa kanya.
May iba kaming gusto para sa'yo. Pero hindi dahil sa ayaw namin sa kanya. Ibig sabihin nun ay may balak na kaming masama sa inyong dalawa. Hindi namin kayang pumatay ng tao. Lalo na kung importante siya sa anak namin. Hindi namin magagawa sa iyo yon, anak. Dagdag pa nito, bago ito tuluyang napahagulgol nang dahil sa sama ng loob. Hindi kami mamamatay tao. Walang may gusto sa nangyaring yon. Wala, anak. Wala. Utang na loob, anak. Magpahinga ka na lang muna. Saad ng daddy niya bago ito huminga ng malalim. Habang patuloy pa rin sa pagpapatahan sa nanay niya ngayon, ay patuloy lamang sa pag-iyak. Kung gusto mo magpagaling ka, magpalakas ka. At kapag lumakas ka na, sige, magpaimbestiga ka. Handa kaming humarap sa kote. Kapag lumabas sa investigasyon mo na may kasalanan kami sa nangyari, susuko kami. Magpapakulong kami para sa ikatatahimik mo. Dagdag pa nito. Nang hindi siya sumagot ng dahil sa labis sa sama ng loob ay wala nang ibang nagawa ang daddy niya kung hindi ang nangihinang lumabas ng kwarto niya. Patuloy lamang sa pag-iyak ang nanay niya hanggang sa tuluyan na nga rin itong lumabas ng kwarto niya. Naiwan siya roon na tahimik at animong wala sa sarili habang nakatanaw sa malayo. Patay na si Denise. Paano na siya ngayon? Wala nang babaeng mahal niya. Itatakas kita. Aniya bago siya lumapit sa dalaga na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang namumutlang lumingon sa kanya. Magpapakasal tayong dalawa. Kung ayaw sa atin ng mga magulang ko, itatakas kita. Lalayo tayo sa kanila hanggang sa hindi na nila tayo makita at maabutan pa. Michael, mali itong gagawin natin. Mas mali ang ginagawa nila sa atin, Denise. Aniya rito bago siya sumandal sa pinto ng kotse niya nang dahil sa labis sa panghihina. Hindi pwede itong ginagawa nila. Hindi nila pwedeng kontrolin ang buhay ko. Hindi ko mahal si Stacy. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Pero Michael, ayokong kalabanin ng mga magulang mo. Bakit? Natatawang tanong ni Michael bago siya lumingon dito nang may panghuhusgang nakatago sa mga mata niya. Hindi mo ba ako mahal, Denise? Mahal kita, Michael. Pero, mali to. Fuck it. Singal niya bago siya umalis pagkakasandal ng pinto ng kotse niya at masuyong hinawakan ng mga kamay ng nobya niya. If you really love me, then let's elope. Tatakas tayo, Denise. Kung talagang mahal mo ko, sasama ka sa akin. Hindi mo kailangan matakot sa mga magulang ko. Hindi mo kailangan mangamba dahil kasama mo ako, okay? Ipaglalaban kita kahit na anong mangyari. Michael, pasensya ka na kung pinipressure kita, Denise. Aniya sa maliit na boses bago siya napaluhod sa lupa na mas lalong ikinalungkot na mukha ni Denise. Sadyang mahal lang talaga kita. Isang malalim na buntong hininga lamang ang pinakawala ni Denise bago siya lumuhod sa lupa upang maglibel silang dalawa. Marahan niyang hinaplos ang mga kamay ng nobyo, dahilan upang bahagya pang mapalingon si Michael sa kanya. Sige, sasama ako sa iyo, Michael. Saad nito. Pagkamulat ng mga mata ni Michael ay ang puting liwanag mula sa bintana agad ang bumungad sa paningin niya. May nararamdaman siyang gumagalaw sa gilid niya, kaya naman marahan siyang bumaling ng tingin dito. Tulad ng nakagawian, ay ang pamilyar na nurse na naman na iyon ang umaasikaso sa kanya. May ilang linggo na siyang nananatili sa ospital na iyon at tanging ang nurse lamang na iyon ang umaasikaso sa kanya. Ito lamang ang tanging nurse na palaging bumibisita sa kwarto niya para mag-rounds. Kaya naman pamilyar na rin sa mga mata niya ang mukha ng babaeng yon. Nang dahil sa tagal niyang pananatili sa ospital, bahagyan niya na rin naigagalaw ang ulo at mga kamay niya. Nagagalaw na rin naman niya ang mga daliri niya sa paa. Ngunit hindi pa rin iyong ganoong kalakas. Siguro nga ay malaking bagay na para sa kanyang magalaw ito kesa sa hindi. Good morning! Ngiti ng nurse sa kanya nang mapansin niyang gising ng binata. Dumaan nga pala mga magulang mo rito kanina para dalhan ka ng mga prutas. Gusto mo bang ipagbalat kita ng isa? Kailangan mong kumain ng prutas para lumakas ka kahit papaano. Hindi trabaho ng nurse na magbalat ng prutas para sa mga pasyente niya. Masungit niyang singhal na ikinangiwi naman ni Amelia. Trabaho mong magsaksak ng gamot. Maliban doon, wala ka ng ibang gagawin.
Sungit mo naman. Biro ng nurse na mas lalo niyang ikinainit ng ulo. Mas lalo ka lang tumatanda nang dahil dyan sa ginawa mo. 2023 na uy. Hindi ka pinanganak ng 1960s para magsungit ng ganyan. Dagdag pa nito bago pa sikretong umismid na ikinataas ng kilay niya. Nagpatuloy lamang siya sa pag-aayos ng mga gamot na naroroon sa tray na hawak niya habang patuloy sa pagbulong na ikinaigting ng panga ni Michael. Kung makapagsungit ka naman sa akin, dinaig mo pang lolo ko. Dagdag pa nito habang nakabaling ng tingin sa mga gamot na inaayos niya. Siguro matanda ka na, no? Nasta ka ba sa katawan ng isang bata? Siguro hindi ikaw may-ari ng katawang yan. Lumabas ka nga! Singal niya, dahilan upang mas lalo lamang napangiti si Amelia. Sorry, pero hindi ko magagawa yung utos mo. Nasabi sa akin ng mommy mo na wag raw muna kitang iwanan ngayon habang nasa meeting sila. At isa pa, may kailangan pa akong i-check sa'yo. Saad ng dalaga na inismira niya na lang. Pinanood niya ang babaeng nurse na walang ibang nagawa kung hindi ang paulit-ulit na sumipol habang kunot noong tinitingnan ng patient's chart na nasa mesa niya. Bakit pa kasi binigyan nila ako ng nurse na kasing engot mo? Singal ni Michael na hindi nakatakas sa pandinig ni Amelia na tinawanan na lang nito. Wala na bang ibang nurse na pwedeng pumalit sa'yo? Busy silang lahat. Ako lang nagtsatsaga sa'yo. Aniya nang hindi tumitingin sa binata na ikinangit-ngit nito sa galit. Hindi ba dapat maging grateful ka sa kung sinong nurse ang meron ka ngayon? I'm easygoing unlike you. Engot man ako sa iyong tingin. At least kaya ko makipagsabayan sa tulad mong masungit. Dinaig mo pang danggit. What? Singhal niya na tinawanan lang ni Amelia. Hindi na sumagot si Amelia sa kanya kaya walang ibang nagawa si Michael kung hindi ang kunot noong mag-iwas ng tingin sa kanya. Ano, hindi pa ba tapos yan? Malapit na sir, chill ka lang dyan, okay? Natatawang saad ni Amelia, dahilan upang umismid sa kanya si Michael. Okay, we're done. Thank you sa patience. Patient na walang patience? Umalis ka na nga! Singal ni Michael, dahilan upang tatawa-tawa siyang iniwan ng nurse niya. May ilang linggo na siyang nananatili sa ospital na yon at may ilang araw niya na ring tinitiis ang ugali ng nurse na yon. Hindi niya alam kung bakit gano'n ang ugali ng nurse niya. Para itong bata kung umakto. Bagay na mas lalong nagpapainit sa ulo niya. Hindi pa kasama roon ang madalas itong pang-aasar sa kanya na kung makipag-usap sa kanya ay animong close silang dalawa kahit na hindi naman niya ito personal na kilala. Kilala ba ito ng mga magulang niya? Balita ko, malapit ka na raw ilabas. Saad ng nurse pagkatapos itong magsaksak ng gamot sa IV bag na hanggang ngayon ay nakakabit pa rin sa kanya. Paano ba yan? Mukhang gagraduate ka na sa amoy ng ospital At sa wakas, hindi ko na makikita yung mukha mo. Sagot ni Michael sa kanya habang abala siya sa pagbabasa ng libro na tinawanan lang ni Amelia. That's good to hear then. Ayoko na rin makita yung mukha mo rito. Nang dahil sa narinig ay walang ibang nagawa si Michael kung hindi ang kunot noong bumaling ng tingin sa kanya na hindi niya naman nilingon. Mukhang busy pa rin naman ang nurse sa ginagawa, kaya naman hindi na ito nag-abala pang bumaling ng tingin sa kanya. Required ba talaga sa trabaho niyong mangharas ng mga pasyente? That's a common phrase, sir. Sinasabi ng mga doktor at nurses sa mga nagiging pasyente nila na ayaw na nilang makita sa ospital. Short for, sana tuluyan ka ng gumaling at hindi ka na magkasakit para bumalik dito. Gets niyo po ba? Paliwanag sa kanya ni Amelia bago ito mismid sa kanya. Hirap niyo namang biruin, sir. Para talaga kayong pinanganak 30 years ago. Hindi na rin ako magtataka kung aminin niyo man sa akin ngayon na hindi talaga kayong may-ari ng katawang yan. Alam mo, biglang tanong ni Michael sa kanya bago napipikong lumingon sa nurse na kasama niya ngayon. Kung naigagalaw ko lang talaga ng maayos tong mga kamay ko, baka kanina ka pa nakatanggap ng pitik sa akin. Bahagyang natawa si Amelia nang dahil sa sinabi sa kanya, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umismid. Naku, magagalit si Lord kapag ginawa mo yun, sir. Saad ni Amelia na ikinakunot ng noo niya. Baka hindi kanya tuluyang pagalingin kapag nalaman niya yung binabalak mong gawin sa akin. Sige ka, ikaw rin. Ang hirap pa man din ang kalagayan mo ngayon.
Tapos ka na, hindi ba? Singhal ni Michael sa kanya. Umalis ka na nga. Nasisira lang ang araw ko nang dahil sa'yo. Dagdag pa niya na tinawanan na lang ni Amelia bago ito lumabas ng kwarto niya. Ang ngiting nakaukit sa labi ng nurse na umaagapay sa kanya ay mabilis na naglaho, lalo na nung makalabas na siya sa kwarto nito. Labag sa loob niya makipag-usap ng ganon sa pasyente niyang yon. Ngunit anong magagawa niya kung yun ang utos ng mga magulang ni Michael sa kanya? Pasensya ka na talaga kung napipilitan ka sa mga ipinapagawa namin sa iyo, Iha. Saad nito nang muling umugong sa alaala niya kung paano itong nakiusap sa kanya nung una. Kailangan kasi talaga ng anak ko ng mapagbabalingan ng atensyon. Alam naming dumaranas siya ng depresyon ngayon, lalo na nang dahil sa nangyari sa nobya niya. Kailangan niya lang talaga ng taong magpapabaling ng atensyon niya sa ibang bagay. Nakita namin na okay naman kayo at nagiging okay naman siya sa paglipas ng mga araw na magkasama kayong dalawa. Kaya hindi na kami nagdalawang isipan na humingi ng tulong sa'yo. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya bago niya nasalubong ang mga magulang ni Michael sa labas mismo ng kwarto nito. Katatapos lang ng rounds, Iha? Tanong ng mami nito na nakangiti namang tinanguan. Pasensya ka na ulit sa ugali ng anak namin, ha? Nako, okay lang po. Actually, may mas malala pa po sa kanya. And besides, trabaho po namin yun. Sagot niya rito bago siya nagpaalam dito na matamis naman itong initian. Agad na nawala ang pagkabusangot ng mukha ni Michael nang pumasok sa loob ang nanay niya. Tulad ng nakagawian ay may dala na naman itong pagkain na ikinabuntong hininga niya na lang. Nagdala nga pala kami ng pagkain ng daddy mo. Para sa'yo, anak. Sa kauna-unahang pagkakataon, ay hindi niya nakitang kasunod ng nanay niya ang daddy niya sa pagpasok sa kwarto niya. Kaya naman bahagya pang nangunot ang noon niya. Si Dad, ma? Tanong niya nang hindi niya napigilan pa ang sarili. Nang dahil sa narinig niyang tanong mula sa anak ay bahagya pa siyang natigilan. Mabilis siyang ngumiti rito na hindi naman ito ginantihan nang dahil sa labis na kuryoso sa kung nasaan nga ba ang tatay niya ngayon. Nariyan sa labas. Kausap ang mga doktor mo. Sagot nito sa kanya bago naghain ng pagkain sa mesa niya. Anong nararamdaman mo ngayon, anak? Okay ka na ba? May masakit pa ba sa katawan mo? May nararamdaman ka bang kakaiba? Sunod-sunod nitong anak na lihim niyang ikinanguso. I'm okay, ma. Seryoso niyang sagot bago niya bahagyang iniangat ang mga braso niya. Naigagalaw ko na rin kahit papaano yung mga braso ko. Hindi katulad dati na steady lang. Hindi na rin ako gaanong nangangawit ngayon. Oh, that's good to hear then. Magsasalita pa sana ang nanay niya pero agad yung naputol. Lalo na nang bumukas ang pinto ng kwarto niya at pumasok na nga ang daddy niya. Seryoso lamang ang titig nito sa kanya bago ito nagdesisyong maglakad patungo sa direksyon ng dalawa upang ibalita kung ano man ang napag-usapan nila ng doktor ng anak niya. Ang sabi ng doktor, pwede ka na raw iuwi ngayon. Saad nito na ikinahinga nilang maluwag. Sa bahay na lang daw ipagpapatuloy ang gamutan mo since kailangan mo rin ng pahinga at mas safe na environment. Kapag kasi nanatili pa tayo rito, baka mas lalo ka lamang lumala ang sakit mo. Dagdag pa nito bago ito lumingon sa relos na suot niya. Hihintayin na lang natin ang signal ng doktor pagkatapos pwede na tayong umuwi. Umupo ito sa upuang katabi ng nanay niya at bahagyang umiti sa kanya. Hindi ka na rin namin magagawang bantayan ng mami mo rito sa ospital. Kaya mas okay nga na sa bahay ka na lang magpatuloy ng gamutan. Siguro ay kukuha na lang tayo ng... Naiintindihan ko, Dad. Sagot niya rito na ikinatahimik ng mga magulang niya. Hindi pa nga pala ako nakakahingi ng tawad sa inyo sa mga nasabi ko nung nakaraan. Dagdag pa niya. Bago siya mahinang natawa, dahilan upang bahagya pang magkatinginan ng mga magulang niya sa isa't isa. Gusto ko nga po palang humingi ng tawad sa mga nasabi ko nung nakaraan. I'm sorry sa lahat ng mga nasabi ko. Hindi ko sinasadya na makapagbitaw ng ganong mga salita. Bahagya siyang natawa lalo na sa ting maaalala niyang malaki nga naging kasalanan niya sa mga magulang niya. Nabigla lang talaga ako sa mga nalaman ko. Hindi ko sinasadya na makapagbitaw ng mga ganoong klase ng salita sa inyo. Nahihiya ako at alam kong pagkakamali ko. Ma, Dad, kilala ko kayong dalawa. At kahit na hindi niyo gusto si Denise,
Hindi niyo magagawa yan sa kanya. Kahit nagaano niyo pa siyang kaayaw. Hindi naman sa hindi namin siya gusto, anak. Saad ng daddy niya, dahilan upang malungkot siyang bumaling ng tingin dito. Hindi lang talaga kami pabor sa relasyon niyang dalawa ng mga panahong yon. Lalo na't nagkaroon kami ng alitan sa mga Valientes ang dahil sa kasal ninyong dalawa ni Stacy na hindi natuloy. Ayaw naming madamay si Denise at ang pamilya niya. Kaya naisipan namin ng mommy mo na paghiwalayin kayong dalawa. Paliwanag pa ng daddy niya na bahagya niyang ikinayoko. Alam mo, at kilala mo naman ang mga Valientes. Gagawin nila ang lahat ng kaya nilang gawin para sa kaisa-isa nilang anak. Dagdag pa nito na ikinabuntong hininga niya. Kaya nilang pulbusin ang pamilya ng nobyo mo, Michael. Dagdag ng nanay niya na marahan niyang ikinabuntong hininga. Ang paghiwalayin lang kayo ang natitirang paraan namin para mailayo siya at ang pamilya mo sa gulo. Alam ni Denise to, anak. Hindi ko lang alam kung nabanggit niya ba sa'yo ang tungkol sa bagay na yon o ano. Alam niya, at doon pa man ay sinabi na ni Denise sa kanyang tungkol dito. Pero sa halip na makinig ay binaliwala niya na lang tungkol sa sinabi nito. Hindi niya maipagkakailang may kasalanan din siya, kaya naman punong-puno ng pagsisisi ang mukha niya ngayon. Napansin naman ito ng nanay niya, kaya naman wala itong ibang nagawa kung hindi ang hawakan siya sa kamay na nakakuha ng atensyon niya. Tulad mo, hindi rin namin ginustong nangyari sa inyong dalawa ng nobya mo, anak. Saad nito dahilan upang tuluyan siyang magbaba ng tingin sa kamay nilang dalawa. Dito na muling pumatak ang luha ng mga mata niya, kaya naman agad na nakaramdam ng kirot sa puso ang mga magulang niya. At hanggang ngayon, nalulungkot pa rin kami sa nangyari sa inyong dalawa. Agad na sumilay ang ngiti sa labi ni Amelia nang makita niya si Kaloy na ngayon ay abala sa pakikipag-usap sa mga nurse na kasama niya sa lobby. Napansin ni Kaloy ang presensya niya kaya naman agad itong napatayo sa kinauupuan niya at nakangiting sumalubong sa kanya. Kumusta ang duty ng kaibigan ko? Natatawa nitong tanong na ikinasama ng mukha ng kaibigan niya. Heto, pabuntong hininga niyang sagot kay Kaloy. Maayos naman, medyo pagod nga lang. Pagod ba talaga sa trabaho o baka pagod sa pakikipag-deal dyan sa pasyente mo? Gumuwi siya bago pa siya nagkibit ng balikat. Hindi ba pwedeng both? Biro niya na pareho nilang ikinatawa. Alam mo, hindi ko talaga in-expect na gano'n ang ugali ng lalaking yon. Ang buong akala ko talaga mabait siyang tao. Mukha siyang anghel nung tulog siya, hindi ba? Ewan ko kung bakit naging gano'n naman ang ugali niya nung nagising siya. Para siyang nagkaroon ng problema. Intindihin mo na lang, Mare. Siyempre nakomatose yung tao at nawala ng nobya. Saad nito na may sense naman, kaya naman walang ibang nagawa si Amelia kung hindi ang tumango na lamang habang nakangiwi. Tingin mo ba pagkagising nun hahalakak pa yon pagkatapos mawala ng taong importante sa kanya? Diba syempre hindi. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umisme dito at napaisip na lang. May punto naman ang kaibigan niya. Kaya naman hindi kalaunan ay tumango na lamang siya rito at hindi na muling nakipagtalo. Sa bagay, sino nga bang matutuwa kung nawalan ka ng taong importante sa'yo, hindi ba? Baka nga kung sa kanya pa nangyari yun ay baka tinaob niya na ang buong mundo nang dahil sa labis na galit. Kung papipiliin ako sa dalawang bagay, mas gugustuhin ko pang manatili na lang dito. Saad ng matandang nakahiga sa patient's bed na ikiningiti na lang ni Amelia. Ang hirap mabuhay na mag-isa, iha. Dito kahit napapaano may nakakausap ako. Hindi tulad sa barangay namin. May mga nakakausap ako rito. Hindi rin nila ako pinapandirihan dito. Hindi tulad dun sa barangay namin na kung itaboy ako para akong aso. Ganun po talaga siguro, Nay. Hindi po talaga patas ang mundo. Sagot niya rito bago ngumiti ng malungkot sa matanda nang matapos niyang tingnan ang patient's chart na to. Hindi mo naman po pwedeng pilitin ang isang tao na maging mabuti. At the end of the day, choice pa rin nila kung ano ang daang tatahakin nila sa buhay. Kung gusto nga ba nilang tumulong o mas pipiliin na lang nilang umangat ng mag-isa. Aniya. Sa bagay, tama ka, iha. Sagot nito sa kanya bago ngumiti. Hindi nga pala napipilit ang maging mabuti sa kapwa. Amelia! Tawag na isang nurse na sinadya pa siyang puntahan sa area niya. Pinapatawag ka sa office. Ha?
pinapatawag ka sa office ni Dr. Wilbert. Dagdag nito bago nito kinuha sa kamay niya ang patient's chart na hawak niya. Thank you ulit sa pag-cover up sa akin. The best ka talaga. No worries. Aniya bago siyang ngumiti at nagpaalam na nga rito na pupunta na sa office ng head nila. Gulat ang rumihisa sa mukha niya, lalo na nang magkausap silang dalawa ni Dr. Wilbert at nang mabanggit na nga sa kanya ang offer nito na maging private nurse sa pamilya ng kaibigan nito. Pero Doc, aniya nang malaman niyang si Michael ang magiging pasyente niya sa bahay na yon. Hindi po bang pwedeng si Nurse Carl na lang po muna? I mean, matagal niya na pong gustong magserbisyo sa... Ikaw ang pinili ng pamilya ng pasyente, Iha. At hindi si Nurse Carl. Saan nito nalihim niyang ikinanguso. Ikaw ang umaasikaso sa anak nila nung una pa lang, kaya ikaw din ang pinili nila. Mas komportable sila sa'yo at may tiwala na sila sa'yo, kaya ikaw ang kinuha nila. Pero sir, sige na, please. Pakiusap nito dahilan upang bahagya niya pang maitikom ang sariling bibig. Mas malaki ang ipapasweldo nila sa'yo kaysa sa sweldong matatanggap mo rito sa ospital. Ayaw mo bang makaipon, Iha? Ang akala ko ba babalik ka pa sa Germany? Nang dahil sa sinabi nito ay wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang sumuko na lang. Talaga nga namang tempting ang offer nito. At totoo rin ang sinabi nito na may balak pa siyang bumalik sa Germany. Simula kasi nang magkaroon ng sakit ang tatay niya at nang umuwi siya rito sa Pilipinas, ay hindi niya naiwasang galawin ang ipon niya na itinabi niya para sana sa future. Ngayon naubos niya na ito. Kailangan niya muling mag-ipon para pantustos niya sa mga perang nagalaw niya at nang sa ganon ay makapag-ipon na nga siya ng pera para makabalik sa Germany. Handa ka na ba, Iho? Tanong ng nanay niya na marahan niyang tinanguan. Pagkatapos ng 1 taon at 2 buwan, makakauwi na ulit siya sa bahay nila. Hindi niya alam, pero tila ba may tuwa siyang nararamdaman. Tuwa dahil sa wakas ay makakalabas na siya at hindi niya na kailangang magtiis sa kwartong yon. At tuwa para sa sarili niya dahil sa wakas ay hindi na sila kailanman magkakadaupang palad ng nurse na umaasikaso sa kanya habang naroroon siya sa ospital na yon. Hindi niya maintindihan kung bakit. Alam naman ng parents niya na hindi sila magkasundo ng nurse na kinuha nila, ngunit sa halip na humanap ng bago ay nagtiis na lang sila rito. Kaibigan ng tatay niya ang head ng ospital na ito. Kaya naman hindi niya rin matukoy kung bakit tila ba ang hirap para sa kanila na maghanap ng bagong nurse na aasikaso sa kanya. Ingat, anak! Ang daddy niya ay nagtulak ng wheelchair niya papasok sa bulwagan. Hanggang ngayon ay may cast pa rin siya sa leeg. Nagagalaw niya rin naman ang leeg niya at kamay niya. At tanging mga binti na lang talaga ang problema niya ngayon. Wala na rin namang problema sa mga kalamnan niya, kaya naman naging maayos na rin kahit papaano ang katawan niya. Welcome back, sir! Saad ng mga katulong na naroroon na animong naganda pa sa pagbabalik niya. May ngiting umukit sa labi niya nang makita niya ang mga lobong naroroon, ngunit agad din niyong naglaho nang makita niya si Denise sa mga katulong na yon. Totoo ba to? Ang kagustuhan niyang lumapit sa direksyon ng dalaga ay agad na naglaho sa sistema niya nang makita niya kung paanong nagmistulang usok ang figura ng babaeng nakita niya kanina. Hallucinations? Gaano niya nga ba kamiss ang dalaga? Salamat. Aniya sa mahinang boses bago siya tumingala sa daddy niya. Gusto ko na pong magpahinga sa kwarto ko, Dad. Hindi mo man lang ba sasamahang mag-celebrate ang mga katulong natin? Ngiti ng nanay niya sa kanya. Lumingon sa kanya si Denver at marahang umiling na ikinanguso nito bago ito tuluyang tumango. Hindi kalaunan ay nagdesisyon na nga ang daddy niya na itulak ang wheelchair niya patungo sa kwartong gagamitin niya. Nasa taas ang kwarto niya ngunit dahil sa wheelchair niya at hindi niya pa naman kaya maglakad, nagdesisyon ng pamilya niya na ipagamit muna sa kanya ang guest room na nasa baba upang hindi na siya mahirapan pa. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ang landline natin dyan sa labas. Bili ng daddy niya na tinanguan niya bago ito tuluyang lumabas ng kwarto niya. Maraming nagbago simula nang umalis siya. Wala na roon ang hardin na madalas kong diligan ni Denise noon at hindi na rin ganon katingkad ang pool sa labas. Hindi niya alam kung sinadya ba talagang hindi gamitin ang pool na yon o baka talagang wala lang talagang kaya maglinis sa tubig noon. Siya lang din kasi ang gumagamit noon dahil siya lang ang marunong lumangoy sa kanila.
Simula siguro nang maaksidente siya at mawala ng 1 taon, hindi na rin siguro pinalinisan ng mga magulang niya ang pool na yon. Bawat lingon niya sa kabuuan ng mansyon ay nakikita niyang alaala ni Denise. Dati nila kasi itong kasambahay, kaya naman bawat lingon niya sa paligid, ang alaala niya rito, ang naaalala niya. Kaya naman minsan ay hindi niya maiwasang makaramdam ng galit at awa para sa sarili. Hindi ka marunong lumangoy? Natatawang tanong niya dahilan upang marahang umiling sa kanya si Denise. O what if turuan kita? Hindi ako pwedeng lumangoy, Michael. Sagot ni Denise sa kanya dahilan upang nakanguso niyang niluwagan ang pagkakayakap niya sa bewang nito. Gusto mo bang magkaroon ng oil spill sa pool mo? So meron ka? Tanong niya. Bahagya siyang natawa sa wheelchair niya nang maalala niya ang bagay na yon. Nawala lamang ang ngisi sa labi niya nang makita niyang nanay niya na ngayon ay kunot noong ngunit may ngiting nakapaskil sa labi niya nang dumiretso siya sa direksyon ng anak. Anong ginagawa mo dito, anak? Tanong nito bago lumingon sa poolside. Mag-isa ka lang na nagpunta rito? Hindi ka ba nagpatulong sa daddy mo? Ang akala ko nasa kwarto ka na't nagpapahinga. Kaya kung lumabas nang hindi humihingi ng tulong, mama. Sagot niya rito na ikinanguso niya. Ano pong ginagawa niyo rito? Usal nito bago umayo sa pagkakatayo sa harapan niya. Nariyan na sa loob ang nurse na kinuha naming mag-aalaga sa'yo habang nasa Singapore kami ng daddy mo. Nang dahil sa narinig ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapangiwi na lang. Kumuha kami ng private nurse na mag-aalaga sa'yo habang wala kami. Para may magbantay sa'yo kapag may trabaho kaming dalawa. Hindi ka naman namin pwedeng iwanan sa mga kasambahay dahil may iniinom kang gamot sa oras. Hindi rin naman namin pwedeng iasa sa kanilang pag-aasikaso sa'yo dahil may kanya-kanya din silang trabaho. Mas lalo lamang silang mahihirapan kaya kumuha na kami ng nurse para mag-alaga sa'yo. I get it. Sagot nito sa ina na ikiningiti naman ito. Let's go. Ang nanay niya nang tumulak sa wheelchair niya papasok sa loob ng bulwagan. Ang pagkakakunot ng noon niya kanina ay mas lalo lamang naging pulido, lalo na nang makita niyang pamilyar na mukha nito. Mas lalo lamang sumamang mukha niya, lalo na nang magsalubong muli ang mata nilang dalawa. Ikaw? Gulat niyang usal habang nakatingin sa dalaga. Marahang tumayo si Amelia mula sa pagkakaupo niya upang tumango sa binata na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang kunot noong lumingon sa kanya, magmula ulo hanggang paa. Nakasuot ito ng uniforme at kasalukuyan ng kasama ang mga magulang niya. Mukhang nagkausap na rin sila ng daddy niya, kaya naman hindi niya naiwasang sarkastikong mapangisi na lang. Good morning, sir. Bakit ikaw? Singal niya. Lumingon sa kanya ang daddy niya na ngayon ay animong kuryoso na sa inakto ng dalawa. Bakit naman hindi siya anak? Tanong nito sa kanya. Lumingon siya sa daddy niya at sa nanay niya ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magtago ng ngiti sa mga labi niya. Ang akala ko ba'y private nurse? Bakit niyo ako binigyan ng clown? Excuse me? Seryoso ba kayo, Dad? Tanong nito sa mga magulang niya bago lumingon kay Amelia na ngayon ay kunot noong nakatitig sa kanya. Seryoso ba kayong dalawa? Of all the nurses na pwedeng i-appoint ni Dr. Wilbert, bakit yan pa? Aba, kung makaduro ka naman sa akin na wagas ah. Hindi ba pwedeng give and take lang? Saad ni Amelia bago siya umirap sa binata na mas lalo lamang nitong ikinataas ng kilay. Binigyan ako ng magandang offer ng mga magulang mo. Kaya bibigyan din kita ng magandang serbisyo. At anong serbisyo? Ang bisitin at sirain ng araw ko? Serbisyong pag-aalaga, sir. Sagot nito sa kanya na inismeran niya. Bonus na lang yung pambubwisit at pagsira sa araw mo. Dagdag pa niya bago ngumuso at umirap sa hangin na hindi nakatakas sa mga mata niya. Nang dahil sa sagutang narinig at nasaksihan ng mga magulang niya, ay wala na silang ibang nagawa kung hindi ang matawa na lang sa inakto ng dalawa. May ideya naman na sila sa bruise ng mga relasyon ng dalawa at natitiyak na lang iyon din ang magiging dahilan upang tuluyan na ngang makalimutan ni Michael ang traumang meron siya
Pagkatapos na nangyaring aksidente sa kanya, may 1 taon nang nakalipas. O siya anak, mauna na kami sa trabaho. Paalam ng tatay niya, dahilan upang kunot noo siyang mapabaling ng tingin dito. May flight pa kami papuntang Singapore mamaya. Baka hindi na rin kami makauwi sa susunod na araw, kaya simula ngayon, si Nurse Amelia nang bahala sa'yo. Siya nang mag-aasikaso sa'yo, kaya sana patunguhan mo siya ng maayos habang naririto siya sa pamamahay natin. Bilin pa nito na inismeran niya. Pero Dad, huwag kang ang choosy sir, ako na to oh. Huwag niyo akong iwan dito. Pakiusap pa ni Michael, dahilan upang bahagyang matawa ang mga magulang niya sa inaakto niya ngayon. Parusan niyo ba to sa akin? Wala nang ibang nagawa si Amelia kung hindi ang lumapit sa likuran niya at kuhanin na nga ang wheelchair na kinauupuan niya. Nagsimula si Amelia na itulak ang wheelchair niya palayo sa mga magulang. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang bumaling ng tingin dito kahit na nahihirapan pa siya. Mama! Hindi ka pababayaan ni Nurse Amelia, kaya huwag ka mag-alala anak. Saad pa nito bago ito tuluyang umalis. Walang ibang nagawa si Michael kung hindi ang pabugnot na sumandal sa wheelchair niya. Naramdaman naman ni Amelia ang ginawa niya, kaya naman wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang matawa habang patuloy siya sa pagtulak sa wheelchair ni Michael. What the hell are we doing here? Singhal na wika ni Michael nang mapagtanto niyang binuksan ni Amelia ang banyo. Banyo yan. Ang sabi ko sa'yo sa kwarto ko, nag-iisip ka ba talaga? Ay! Usal ni Amelia na animong sinadyang sirain ang mood ni Michael. Ang akala ko sa banyo ka nagkakwarto. Bagay ka kasi rito. Kasing baho ng ugali mo. Shut up! Singhal niya bago niya inutusan si Amelia na dalhin na nga siya sa kwarto niya. Walang ibang nagawa si Amelia kung hindi ang magtago ng ngiti dahil natitiyak niyang sirang-sira na ang araw ng binatang pasyente niya nang dahil sa ginagawa niya. Hindi niya maipagkakailang tila ba mas lalo lamang siyang nasisiyahan sa trabaho niya nang dahil sa ginagawa niya rito. Hindi niya alam na ganito pala kasayang maging nurse sa isang binatang tulad ni Michael na may maigsing pisi. Paano ba yan sir? Tayong dalawa na lang. Mapaglaro nitong sambit habang nananatili pa ring tulak-tulak ang wheelchair ng amo at binabaybay ang daan patungo sa kwarto nito. Shut up! Nang dahil sa singhal nito ay walang ibang nagawa si Amelia kung hindi ang matawa na lang. Hindi ka nakakatayo kaya hindi ka rin makakatakbo palayo sa akin. Saad niya na animong pinupuno ang amo niya. Hindi ka rin pwedeng gumapang dahil hindi ka pa kayang suportahan ng mga binti mo. I said shut up! So wala kang choice kung hindi ang sumama sa akin kahit saang lugar pa man ako magpunta. Saad ni Amelia na animo na aasar. Kahit sa banyo, habang naliligo ako, isasama pa rin kita. I said, shut the fuck up! Singhal niya na umalingaw-ngaw na sa buong bulwagan na ikinanguso niya. Hindi ka ba marunong umintindi ng Tagalog? Hindi, sir. Sagot niya na lang, dahilan upang bahagya pang naihilamas si Michael ang palad niya sa mukha nang dahil sa labis na frustration. Actually, half Spanish po talaga ako. Pero isang word lang po ang kaya kong sabihin. Hijo de pu... Umalis ka nga dyan! Singhal ni Michael sa kanya bago siya nito tinabig sa kamay na tinawanan niya na lang. Kahit na nahihirapan ay hindi iyon ang naging dahilan upang hindi makaalis si Michael sa lugar na yon. Mabilis niyang inikot ang mga gulong ng wheelchair na kinauupuan niya bago siya nagdesisyong umalis sa lugar na yon. Wala namang ibang nagawa si Amelia kung hindi ang lihim na matawa bago sumunod sa binata na ngayon ay animong nahihirapan pa rin sa ginawa niyang pagtakas sa mga kamay ni Amelia. Nagpatuloy lamang ang gano'n nilang trato sa isa't isa sa pagdaan ng maraming araw. Madalas kung sirain ni Amelia ang araw niya, habang si Michael naman ay walang ibang ginawa kung hindi ang magbugnot at sigawan siya. Hindi niya rin naman magawang itaboy palayo ang dalaga sa lugar kung nasan siya. Kaya naman wala siyang ibang pagpipilian kung hindi ang baliwalain na lang ito, kahit na sobrang hirap para sa kanya ang baliwalain ito. Wala ka pa talagang ibang magawa sa buhay mo, Amelia? Naiiritang tanong ni Michael sa kanya, bago niya tuluyang hinubad ang AirPods na gamit niya magmula pa kanina. Stop doing that shit! Pumasok ka sa loob at iwanan mo ako mag-isa rito sa pool. Hindi kita pwedeng iwanan dahil baka tumalon ka rito.
Sagot sa kanya ni Amelia bago niya tinanggal ang fishing rod na kinuha niya kanina sa kwarto ng binata. Alam niya na wala siyang mabibingwit na isda sa pool. Ginagawa niya lang ito para lamang makuha ang atensyon ng binata na may isa't kalahating araw na yata siyang hindi pinapansin nang dahil sa labis na inis at pagkapikon sa kanya. Sino namang nagsabi sa'yo na tatalon ako sa pool na yan? Hindi pa nga ako pwedeng lumangoy. Singhal niya bago siya sumandal sa kinauupuan niya. Umalis ka na. Pumunta ka sa loob o kung saang lupalop mo mang gustong pumunta, lubayan mo lang ako. Hindi kita pwedeng iwanan, Michael. Bakit? Dahil naaawa ka sa akin. Natatawang tanong sa kanya ng binata. Dahilan upang tuluyan ang bitawan ni Amelia ang fishing rod na hawak niya. Hindi mo kailangang maawa sa akin dahil kaya kong sarili ko, Amelia. Baldado lang ako pero okay ako. Hindi ko kailangan ng taong maaawa sa akin. Hindi ko kailangan ng tulong mo. At mas lalong hindi kita kailangan sa tabi ko. Hindi naman ako naaawa sa'yo, Michael. Iyon na sigurong pinakahuling bagay na mararamdaman ko para sa'yo. Aniya dahilan upang bumaling ng tingin sa kanya si Michael nang may kunot sa noo. Nandito lang ako dahil ito ang trabaho ko. Ang bantayan ka. Binabayaran ako ng mga magulang mo para bantayan ka. Maliban doon, wala na. Awa-awa, wala ako noon. Nang dahil sa narinig mula sa dalaga ay wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang kunot noong mag-iwas ang tingin dito at hindi na muling kumibo pa. Napansin naman ni Amelia ang bahagyang pagkapahiya ni Michael sa sinabi niya. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umuwi at muling ibinato ang fishing rod sa tubig ng pool. Grabe naman tong mga isda mo sa lawa. Hindi man lang kumakagat sa pain ko. Aniya habang nakatanaw pa rin sa pool. Bahagya niyang iwinagayway ang mga paa niyang nakababad sa tubig nito. Nakaupo siya roon sa gilid ng pool habang si Michael naman ay nakaupo sa wheelchair niya habang nakatanaw rin sa tubig na naroroon. Medyo blue-green na ang kulay nito. Ni minsan na hindi pumasok sa isip niya na muli itong palinisin kahit na naririto na siya. Kaya naman hindi na rin nag-abala pa ang mga kasambahay nila na galawin ito. May minsan pa ngang ito ang naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng tampuhan ng daddy niya nitong mga nakaraang araw dahil nga sa ayaw niyang palinisan ito sa kagustuhang makalayo sa gulo. Hindi na rin naman siya pinilit pa ng daddy niya kaya eto sila ngayon. Nasa gilid ng nilulumot na pool. Wala kang makikitang isda dyan, tanga. Walang isdang nabubuhay sa pool. Sagot ni Michael sa kanya na ikinangiwi niya, lalo na nang marinig niyang tinawag nito sa kanya. Ay! Pool pala to? Ang akala ko ilog. Ang dami kasing lumot. Patutsada ni Amelia sa kanya na inismeran niya. Ang sabi kasi sa akin ni Ma'am Beatrice, ikaw raw ang may ayaw na ipalinis tong pool. Bakit naman ayaw mong ipalinis? Nangihinayang ka ba sa mga lumot na nakakapit dito? Tanong niya pa. Nang dahil sa sinabi ni Amelia ay hindi niya naiwasang matawa bago muling sumeryoso. Dahilan upang kunot noong bumaling ng tingin sa kanya si Amelia. Hindi ko lang trip. Sagot ni Michael sa kanya. Marami akong alaala sa pool na yan, kaya ayokong ipalinis. Oh, so sentimental kang tao. Tanong ni Amelia na hindi niya man lang kinibo. Alam mo bang maraming magkakasakit sa pagiging sentimental mo? Pwede kang madisgrasya rito. Malaglag ka at baka ikamatay pa nila. Posible rin naman na pamugaran nito ng mga lamok at magkadengge pa tayo. Bahagya siyang natigilan bago siya nag-iwas ang tingin sa dalaga na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magpatuloy lamang sa pagsasalita. Ni minsan ay hindi niya naisip na may magsasabi ng ganito sa kanya. Sa kagustuhang itago at mabigyan ng halaga ang alaala nilang dalawa ni Denise, ni hindi niya na naisip pang tungkol sa kaligtasan ng ibang taong nakapaligid sa kanya. Naging makasarili nga ba siya? Ginagawa mo to dahil ayaw mo siyang palayain, tama ba ako? Biglang tanong ni Amelia sa kanya, dahilan upang kunot noo siyang bumaling ng tingin dito. Nangihinayang ka sa memories niyong dalawa sa lugar na to kaya nandito ka. Naaalala mo siya, kaya ka nandito. Ano bang alam mo? Isang singhap lamang ang ginawa ni Amelia bago siya bumuntong hininga at nagwagayway ng paa sa pool. Ang alaala, kahit na anong gawin mong pagpapahalaga,
Mawawala at mawawala yan. Saan nito na hindi niya agad nakuha? Tingin mo ba kapag hinayaan mong mabulok yung tubig sa pool na to, mananatili lang ang memories niyo rito? Kung gusto mo talagang i-preserve ang tubig ng pool na to, edi kumuha ka ng garapon at sumalo ka ng tubig. Hindi mo pwedeng i-preserve ang buong pool ninyo dahil lang sa alaala mo sa isang tao. Pwede kayong magkasakit at baka marami pang madamay sa pagiging sentimental mo. Ang ganda nga ng bahay ninyo, dugyot naman tong pool nyo. Wala rin. Nang dahil sa narinig sa dalaga ay hindi na rin siya kumibo pa. Alam niya man niya ang ibig sabihin ng dalaga at may punto naman ito. Sa katunayan nga ay gusto niya na rin mag-move on sa pagkawala ni Denise. Paano nga siya makaka-move on kung ipagpapatuloy niya lang ang ganitong ugali niya? Oh! Gulat na usal ni Beatrice nang makita niya mga trabahador na kinuha ng anak niya. Kunot noo siyang bumaling ng tingin kay Michael na ngayon ay kunot noo lamang na pinagmasdan ang mga trabahador na linisan ng mga lumot na nanggaling sa sahig ng pool na drainain lang kanina. Anong meron dito? Tanong niya nang makalapit sa direksyon ng anak. Nagpakuha ka ng trabahador na maglilinis ng pool? Ang akala ko ba? Hindi ko makakalimutan ang nangyari sa aming dalawa ni Denise kung ipagpapatuloy ko lang ang pagiging sentimental ko sa alaala naming dalawa. Saad ni Michael nang maalala ang sinabi ni Amelia sa kanya. At saka maraming magkakasakit. Baka may maaksidente pa. Wow! Usal na lang nito bago humalukip-kip at magkasabay nilang nilingon ng pool. Nung una pa lang, pinanggit ko na sa'yo ang tungkol sa bagay na yan, iho. Pero ang sagot mo lang sa akin, wala kang pakialam. Bakit parang nagbago yatang pananaw mo? May nagpabago ba sa pananaw mo kaya ginagawa mo to ngayon? Hindi siya sumagot sa sinabi ng nanay niya. Totoo na nasabi niyang mga yon sa nanay niya noon. Pero bakit nga ba biglaan na lamang ang pagbabago ng isip niya ngayon? Dahil nga ba ito kay Amelia? Naisip ko lang. Aniya bago siya lumingon sa nanay niya. Kailan nga palang balik ng babaeng yun dito? Ang sabi niya sa akin baka bukas ay naririto na siya. Sagot nito bago nagkibit ng balikat sa kanya. May kikitain lang daw siyang kaibigan so pinayagan ko na. Lumingon si Michael sa isa sa mga trabahador na naroroon bago sumenyas dito na lumapit sa kanilang dalawa ng nanay niya. Make sure na matatapos niyo ngayong araw yan. Huwag niyo nang paabutin hanggang bukas. Bili nito na marahan naman itong tinanguan. Kahit na naguguluhan sa mga ideyang pumapasok sa utak ng kanyang anak, wala nang ibang nagawa si Beatrice kung hindi ang magkibit ng balikat at hayaan na nga roon ang anak niya. Oh, talaga? Gulat na usal ni Amelia bago siya tumakbo sa pool. Taas noong tinulak ni Michael ang sarili niya patungo sa poolside kung saan nagtungo si Amelia. Bakas ang tuba sa mga mata ni Amelia habang nakamasid siya sa pool na naroroon. Kaya naman walang ibang nagawa si Michael kung hindi ang lihim na lang na mapangiti sa nakita niya. Hindi niya alam kung bakit ganito ang nararamdaman niya nitong mga nakalipas lang na araw. Palaging hinahanap ng mga mata niya si Amelia. Hindi rin nakukumpleto ang araw niya sa tuwing hindi niya ito nakakausap. Kaya naman minsan ay hindi niya mapigilang makaramdam ng takot. Takot dahil posible nga ba na nagkaroon na siya ng pagtingin para rito? Hindi ko alam na pinalinis mo to Natatawang tanong ni Amelia bago lumingon sa kanya. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang alisin ang ngiti sa labi niya bago kunot noong muling pinagmasdan ng dalaga. So, talagang isinapuso mo yung suggestion ko sa'yo Anong isinapuso yung sinasabi mo, Amelia? Talagang nakaschedule ang pagpapalinis ko dyan kahapon. Wala ka rito kaya hindi mo nakita. Sagot ni Michael sa kanya bago kunot noong bumaling ng tingin sa kanya. Ano nga bang ginawa mo kahapon at biglaan ang pag-leave mo? Bakit? Na-miss mo ako, no? Natatawang biro ni Amelia na ikinapula ng mukha niya. May kinita lang ako galing sa Germany kaibigan ko at umuwi sila ng Pilipinas kahapon kasama ng boyfriend niya. Hindi na nga sana ako magpapakita sa kanya kahapon dahil may trabaho nga ako dito. Pinilit niya lang ako. Kasama niya yung lalaking ipapakilala niya sa akin kahapon. So, pumayag na rin ako makipagkita sa kanya. Laki?
Tanong ni Michael sa kanya bago siya muling lumingon sa dalaga. So, nakipag-blind date ka kahapon? Nang dahil sa tanong niya ay bahagyang napahalakak si Amelia bago siya umiling sa binata na mas lalo lamang nitong ikinapula ng muka. Magkaibang meet up sa blind date, Mr. Patient na walang patience. And besides, we're not a thing. I don't like that guy, so pinabalik ko na siya ng Germany. Sagot ni Amelia sa kanya bago siya nag-iwas ng tingin kay Michael at lumingon sa pool. See, ang ganda ng pool, hindi ba? E di ang linas tignan. Pinagmasdan lamang ni Michael ang dalaga na nakangiting lumingon sa pool. Sa pagtitig niya sa dalaga, ay hindi niya naiwasang mapangiti nang wala sa sarili, lalo na sa tuwing makikita niya ang saya sa mukha nito. Teka, bakit niya nga ba nararamdaman ang lahat ng to? May gusto nga ba siya sa dalaga kaya ganitong nararamdaman niya para rito ngayon? Bakit nga ba siya napapangiti nito kahit na wala naman itong ibang ginagawa? Nahuhulog na nga ba siya sa dalaga? Pakiramdam niya ay nangangaliwa siya sa relasyon nilang dalawa ni Denise sa tuwing kasama niya si Amelia. Hindi niya rin napipigilang makaramdam ng galit para sa sarili dahil anong karapatan niyang mahulog sa ibang babae. Ngayon kung kasalanan niya kung bakit namatay ang girlfriend niya noon. Si Amelia ang nagsilbing nurse at physical therapist niya sa mga sumunod na buwan. Ito ang naging dahilan kaya naman kahit na papaano ay nagagawa niya na ring makapaglakad ng maayos. Habang tumatagal lang ang araw na palagi niya nakakasama ang dalaga sa iisang lugar, mas lalo lamang siyang nahuhulog sa dalaga. Hindi niya pwedeng maramdaman ito dahil sa guilt na nararamdaman niya sa nangyari kay Denise. Ano nga bang karapatan niyang magmahal ng ibang babae? Sinabi ko na nga, di ba, na ayoko? Sigaw niya kay Amelia bago niya tinabig ang tray na naglalaman ng mga prutas na binalatan nito para lamang sa kanya. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko nga? Sa mga lumipas na araw ay nagpatuloy lamang ang ganitong trato niya kay Amelia. Madalas niya na ito kung sigawan ngayon, kaya naman madalas niya rin makita kung paanong magbaba ng tingin si Amelia sa harapan niya nang dahil sa labis na pagkapahiya. Ginawa niya ito dahil ayaw niyang mahulog sa dalaga at ito lamang nakikita niyang paraan upang hindi siya tuluyang mahulog dito. Ayaw niyang palitan si Denise dahil sa guilt na nararamdaman niya hanggang ngayon. Oo, may gusto siya kay Amelia at bago pa man lumalim ang nararamdaman niyang ito para sa dalaga, kailangan niya nang umiwas hanggat maaga pa. Iho! Saad ng nanay niya bago siya pumagitna sa dalawa. Kakatapos nilang sigawan ng dalaga ngayon, kaya naman nang marinig ito ni Beatrice, hindi na siya nagdalawang isipan na pumagitna sa dalawa. Ano bang ginawa mo? Bakit mo ba sinisigawan si Amelia, ha? Ilang beses ko nang inulit sa kanya na ayoko nga. Paulit-ulit niya pa rin akong pinipilit. Sagot niya sa nanay niya bago siya kunot noong bumaling ng tingin kay Amelia. Bobo ka ba? O sadyang bingi ka lang talaga? Paano ka naging nurse kung ganyan ang ugali mo? Hindi ka ba nakakaintindi ng salita? Ang sabi ko, ayaw ko. Di ayaw mo. Saad ng nanay niya bago siya nito hinampas sa balikat na hindi naman niya ikinatinag. Hindi mo kailangan sigawan si Amelia, Michael. Ano ba? Ayos lang po, ma'am. Mahinang sambit ni Amelia bago nila narinig ang paghikbi nito. Kasalanan ko rin naman po. Hindi ko po dapat siya pinilit sa mga bagay na ayaw niya. Tama po siya, ma'am. Pasensya na po. Nang makita niya kung paanong dumuosdos ang luha sa gilid ng mga mata ni Amelia, tila ba gusto niya nang bawiin lahat ng salitang binitiwan niya para dito. Para bang nilulukot ang puso niya, lalo na nang makita niya kung paano itong humikbi sa harapan nilang dalawa. Mauuna na po ako. Dagdag pa niya bago ito tumakbo palayo sa direksyon niya. Mabilis na nagkulong si Amelia sa kwarto niya. Panay lamang siya sa pag-iyak roon. Hindi niya alam kung bakit tila ba naging big deal sa kanyang lahat nitong mga nakalipas na linggo. Madalas siya kung sigawan ni Michael. Nung una pa lang at sanay na rin naman siya sa ugali nito. Pero ngayon, tila ba nagbago ang lahat para sa kanya. Kung dati ay tuwang-tuwa siya sa tuwing sinisigawan siya nito, ngayon naman ay halos mawarak ng puso niya sa paulit-ulit nitong paninigaw sa kanya. Resulta nga ba ito ng pagkakagusto niya sa binata?
Nagiging big deal na ba para sa kanya ang lahat? Magre-resign na po ako, ma'am. Saad niya na makausap niyang mag-asawa kinabukasan. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang malungkot ng ngumiti sa mga ito habang nananatili pa rin nakayuko ang ulo niya nang dahil sa kahihiyan. Alam ko po na masisisanti ako sa gagawin ko at handa po akong harapin ang parusa ko. Kailangan ko na po kasing bumalik sa Germany kasama ng mga kaibigan ko. Ako na lang po ang hindi pa nakakapag-ayos ng mga dokumento ko. Nangako rin po kasi ako na susunod ako sa kanila roon. Hindi ba si Michael ang dahilan kung bakit aalis ka, anak? Marahang tanong ni Beatrice bago niya hinawakan ng kamay ng dalaga na naluluha nitong ikinailing. Kung si Michael ang dahilan kung bakit ka aalis, maiintindihan ko, iha. May 2 taon ka na lang nagtitiis sa ugali niya, kaya hindi rin kita masisisi sa magiging desisyon mo. Hindi ka rin naman namin pwedeng pilitin kung ayaw mo na talaga. Saad ng daddy nito, dahilan upang natatawa niya itong binalingan ng tingin, habang patuloy pa rin sa pagpupunas ng luha sa mga mata niya. Kung yan ang plano mo, iha, wala na kaming magagawa pa. Malungkot na inayos ni Amelia ang mga gamit niya sa kwarto nang sandaling makarinig siya ng magkasunod na katok mula sa pintuan sa labas. Kunot noon niya itong binalingan ng tingin at halos mapatalon siya sa gulat nang bigla na lamang itong bumukas at iniluwan nito si Michael. Aalis ka? Hindi iyon isang tanong. Pasensya na kung pumasok ako nang walang paalam. Dagdag pa niya bago niya sinarado ang pinto at kahit nahihirapan ay naglakad pa rin sa direksyon ni Amelia. Gusto ko nga palang humingi ng tawad sa mga nasabi ko nitong nakaraan. Okay lang. Sagot naman ni Amelia sa kanya nang hindi malang bumabaling ng tingin sa kanya. Sanay na rin naman ako sa'yo. Hindi mo naman kailangang humingi ng paumanhin. Ilang segundo pa silang natahimik bago muling nagsalita si Michael. Pwede bang humingi ako ng pabor sa'yo, Amelia? Nang dahil sa pagkalito sa sinabi niya ay marahan siyang bumaling ng tingin dito. Pwede bang huwag ka nang umalis? Michael, mahal kita. Pag-amin sa kanya ni Michael na ikinalaki ng mga mata ni Amelia nang dahil sa labis na gulat. Please don't leave me. Don't leave us. Saad nito bago niya masuyong kinuha ang mga kamay ng dalaga na mas lalo lamang nitong ikinagulat. Mali ako. At alam ko yun, Amelia. Please. I'm sorry. Huwag mo na akong iwanan. Huwag mo kaming iwanan. Nang magsimulang pumatak ang mga luha sa gilid ng mata ni Michael, dito na naramdaman ni Amelia ang pagkirot ng puso niya nang dahil sa awa para sa binata. Medyo basag ang boses nito, marahil siguro sa takot sa maaari niyang gawin dito. Noon niya pa napapansin na may kakaibang kinikilos ang lalaki sa tuwing kasama niya ito. Kaya ngayong umamin ito ng nararamdaman niya para sa kanya, hindi niya naiwasang makaramdam ng tuwa. Totoo nga ba ang lahat ng to? Pati ba naman sa pag-alis ko nagagawa mo pa rin akong paikutin? Natatawang tanong ni Amelia bago siya umiling sa binata dahilan upang naluluha itong nag-angat ng tingin sa kanya. Oo na. Hindi mo naman kailangang magsinungaling sa akin para lang mapigilan mong pag-alis ko. Okay, hindi na ako aalis. Huwag ka nang lumuha dyan, okay? Ang pangit mo. Ginagawa mo namang katatawanan ng pag-amin ko sa'yo eh. Kunot noong tanong ni Michael bago siya natawa ng walang humor bago lumingon sa dalaga na animong ayaw maniwala sa sinabi niya. Ano bang kailangan kong gawin para maniwala ka sa sinabi ko? Dahan-dahan siyang lumapit sa dalaga na unti-unti nitong ikinaatras sa kinatatayuan. May gulat sa mga mata ni Amelia lalo na nang makita niya kung paanong lumakad ng diretso si Michael patungo sa direksyon niya. Nang sandaling maisandal siya nito sa pader na naroroon sa kwarto niya. Mabilis na kumalat ang lamig sa tiyan niya, lalo na nang ikinulong siya nito sa posisyong yon. Ano? Gulat niyang ani na hindi niya magawang ituloy dahil sa sobrang lapit ng mukha ni Michael sa mukha niya. Nakakapaglakad ka na? Matagal na. Mahinang sambit ni Michael.
bago siya yumuko upang magsalubong ang mga mata nilang dalawa. Mahal kita. At kung ayaw mong maniwala, patutunayan ko yan sa'yo ngayon. Dahan-dahang yumuko si Michael sa kanya upang dampian ng isang masuyo at magaang halik ang labi ng dalaga na bahagya namang nagbigay ng elektrisidad sa katawan nilang dalawa. Agad na napapikit si Michael sa ginawa niya at upang hindi maputol ang halikan nilang dalawa, marahan niyang hinawakan ng mga panga ni Amelia. Hindi kalaunan ay tuluyan na rin bumigay si Amelia sa ginagawang paghalik sa kanya ng mapangahas na lalaki. Kaya naman hindi kalaunan ay tuluyan na rin siyang gumante ng halik dito. Agad na napangiti si Michael sa halikan nilang dalawa, lalo na nang maramdaman niya kung paanong inilagay ni Amelia ang mga bisig niya sa leeg niya. Huminto si Michael sa ginagawa niya bago siya namumungay ang mga matang bumaling sa dalaga. You love me, Amelia? Dati pa. Mahinang sagot ni Amelia na ikinangiti niya. Stop asking me. Let's just kiss. Sinubukang tumingkayat ni Amelia upang mapalapit sa binata, ngunit umatras lang si Michael sa ginawa niya. What the heck, Michael? Papayagan mo ba akong mandigaw kung ganon? Tanong ni Michael sa kanya bago niya niyakap ang bewang ng dalaga. I can't let you kiss me kung hindi. Binablackmail mo ba ako? Tanong ni Amelia sa kanya na ikinatawa niya. Kung ganon, boyfriend na kita ngayon. That's not how courtship works, Amelia. Wala akong pakialam. Saad ni Amelia at nang sandaling tumingkayad siya, wala nang ibang nagawa si Michael kung hindi ang salubungin ang mga halik niya. Ano nang balak mo ngayon? Masuyong tanong ni Michael bago niya inayos ang tikwas sa buhok ng dalagang nasa tabi niya. Walang ibang nagawa si Amelia kung hindi isiksik ang mukha niya sa dibdib ng lalaking nasa gilid niya. Kanina pa siyang nakayakap dito ngayon at kanina pa silang natapos. Kanina pa rin may paulit-ulit na kumakatok sa pintuan niya, ngunit binaliwala nila iyong dalawa. Para kasi sa kanila ay wala nang mas importante pa sa kanila ngayon kung hindi ang sarili nilang kaligayahan. Ni minsan na hindi naisip ni Amelia na mauuwi sa ganito ang first niya. Hindi niya rin kailanman inisip na sa lahat ng mga lalaking maaari niya makilala sa hinaharap, kay Michael niya ibinigay ang kayamanang matagal niya nang iniingat-ingatan nung una pa lang. Nagsisisi ba siya? Siguro ay hindi, dahil siya rin naman ang pumilit sa binata na gawin ito. Aalis ako. Nag-usap na tayo, hindi ba? Nagdahil sa sinabi ni Michael ay bahagya siyang natawa bago siya tumingala rito. Nag-usap na pala tayo, bakit nagtatanong ka pa? Sagot ni Amelia sa kanya bago niya muling iniyuko ang mukha niya sa dibdib ng lalaking kayakap niya. Alam mo, ni minsan, hindi ko inisip na sa'yo pa rin mapupuntang virginity ko. Ang buong akala ko kasi sa pipi. Shut up, Amelia. Sagot ni Michael sa kanya na ikinatawa niya. Naramdaman niya ang paghalik ng binata sa sentido niya dahil ano pang muli siyang tumingala rito. I don't want to leave. Gusto kong pakasalan ka. Kasal agad? Ano bang ine-expect mo? Tanong ni Michael na nagmistulang singhal. Seryoso ako sa'yo, Amelia. At hindi na kita hahayaan pang makatakas sa mga kamay ko. Kahit na anumang mangyari. Seryoso ako sa'yo. Hindi na kita pakakawalan pa. Siguro nga isa iyon sa mga dahilan sa kung bakit mabilis na gumaling ang mga sugat sa katawan ni Michael. Simula kasi nang si Amelia nang nag-alaga sa kanya, tila ba mas lalo lamang siyang ginanahang magpagaling. Doon niya lang napatunayan sa sarili niya na baka nga ito ang purpose niya sa kung bakit dinala ng Panginoon sa kanya si Amelia at kung bakit nag-cruise ang landas nilang dalawa. Hindi lubos akalain ni Michael na mahuhulog pa rin pala siya sa babaeng minsan niya nang kinamuhian noon. I'm glad at nagbagong isip mo, Iha. Saad ni Beatrice nang kinabukasan ay nagkausap muli silang dalawa ni Amelia. Ganyan lang talaga ang ugali ng anak namin pero mabait yan. Ang akala ko nga sanay ka na sa ugali niya kaya nagulat ako nung makita kong umiiyak ka nung sinigawan ka niya. Lumingon siya sa dalaga na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang ngumuso. Matanong ko nga, bakit biglaan palang pagbabago ng isip mo, Iha?
Nakita ko kayo ni Michael na magkasama at nagkakwentuhan sa poolside kanina. Ang akala ko nga'y mag-aaway ulit kayong dalawa. Pero nung nakita ko kayong nagtawanan, tsaka ko lang napansin na parang may kakaiba sa inyong dalawa. Nangunot ang noon niya at muling naningkit ang mga mata. Sabihin mo nga sa akin, Iha, may ginawa ba sa'yo si Michael? Ginawa po? Tulad po ng ano? Tulad ng humingi ba siya ng sorry sa'yo? Saad nito na ikinahinga niya ng maluwag. Ni minsan hindi ko narinig na humingi ng sorry sa ibang tao yan. Kahit na siya pang may kasalanan. Kaya nahihiwagaan lang ako sa kung paano kayo nagkabate. Like, parang may kakaiba talaga eh. Nagpaliwanag naman po siya sa akin kahapon kaya pinatawad ko na rin. Sagot niya na lang. Ni minsan na hindi pumasok sa isip nilang dalawa na umamin sa mga magulang ni Michael. Alam kasi nilang dalawa na magugulat ang mga magulang niya. Lalo na kapag inamin nilang dalawa ang kung anumang namamagitan sa kanilang dalawa. Ayaw rin naman nilang mabigla ang dalawa. Kaya hanggat maaari, ililihim nila ang kung anumang namamagitan sa kanilang dalawa. Tsaka na lang kapag maayos ang lahat. Michael! Agad na natigilan sa kwentuhan ng dalawa, lalo na mabilis na tumakbo ang isang dalaga patungo sa direksyon nila at binigyan ng isang mahigpit na yakap si Michael. Wala itong ibang nagawa kung hindi ang umiyak habang patuloy sa pagyakap sa binata. Walang ibang nagawa si Amelia kung hindi ang bumuntong hininga at mag-iwas ng tingin. Napansin naman iyon ni Michael kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang marahang itinulak ang dalaga at gulat na lumingon dito. Stacy? Nabalitaan ko na aksidente ka. Saad ni Stacy sa kanya bago muling yumakap sa kanya na muli niyang iniwasan. Alam mo ba kung gaano kitang na-miss? I'm sorry kung hindi kita naalagaan dati. Kung hindi lang talaga nagkaroon ng problema sa company namin sa US, hindi ako babalik doon at aalagaan kita. Pasensya na rin kung iniwan kita. Hindi sana mangyayaring lahat ng to kung nanatili lang ako sa tabi mo. Stacy, stop! Saad ni Michael bago siya nito muling tinulak nang binalak niyang yumakap muli sa binata. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon na tapos na tayong dalawa? Hindi ko maintindihan anong ginagawa mo rito. At sino nagpapasok sa'yo? As far as I know, nakaban ka na rito at ang buong mong pamilya. Kaya paano nakapasok ka dito? Your mom allowed me. Bakit? Anong masama ron? Hindi ba palagi akong naririto nun? Natatawa niya pang sambit bago humalukip-kip sa harapan niya. You don't have to worry dahil okay ng pamilya ko at ang pamilya mo. Balang araw magpapakasal na rin tayo at magkakaroon ng sarili nating pamilya. Sino naman nagsabing magpapakasal ako sa'yo? Saad ni Michael, dahilan upang bahagyang matawa si Stacy. Stacy, ilang ulit ko bang kailangan sabihin sa'yo na ayoko na nga? Ni minsan hindi kita minahal at hindi kita mamahalin kahit napilitin pa ako ng mga magulang nating dalawa. I don't like you and we're over. Matagal na tayong tapos kaya hindi ko alam kung anong hindi mo maintindihan sa bagay na yan. Bakit, Michael? Dahil ba may bago ka na kaya hindi mo kayang suklian ang pagmamahal ko sa'yo? Natatawang tanong ni Stacy bago siya lumingon kay Amelia at muling lumingon kay Michael. As far as I know, patay na ang girlfriend mo. Kaya hindi ko pa rin maintindihan kung ano pa bang dahilan mo kung bakit ayaw mo pa rin akong balikan. Don't tell me may bago ka na. Oo, may bago na ako. Kaya kung ako sa'yo, tumigil ka na. Sagot ni Michael sa kanya. Utang na loob. Bigyan mo naman ng break ang sarili mo. Mahalin mo naman ang sarili mo, Stacy. At sinong bago mo? Tanong ni Stacy bago siya mapanuring bumaling ng tingin kay Amelia. Ito bang pinalit mo sa akin? Sinubukan niyang lumapit kay Amelia, kaya naman walang ibang nagawa si Michael kung hindi ang hatakin si Amelia patungo sa likod niya upang mailayo kay Stacy. Don't you dare touch her, Stacy. I swear, kapag inulit mo sa kanya kung ano mang ginawa mo kay Denise noon, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka na. Banta niya pa sa dating nobya. Walang ibang nagawa si Stacy
kung hindi ang natatawang mag-angat ng kamay sa kanya na animong sumusuko sa lahat ng ibinanta niya rito. Wala tuloy ibang nagawa si Michael kung hindi ang higitin si Amelia, dahilan upang mas lalo lamang lumaki ang galit ni Stacy para rito. May relasyon kayong dalawa? Gulat na saad ni Beatrice habang nakalingon sa kanilang dalawa. Walang ibang nagawa si Denver kung hindi ang lihim na mangiti na lang bago lumingon sa dalawa na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang umupo sa harap nilang mag-asawa. Hindi tuloy alam ni Beatrice kung anong upo ang gagawin niya sa kinauupuan niya pagkatapos ng lahat ng nalaman niya. Yes, ma. Sagot ni Michael sa kanya. At nagbabalak na rin kaming lumugar sa tahimik. Asa naman kayo pupunta, anak? Gulat na tanong nito. Nang dahil sa sinabi ng nanay niya ay bahagya siyang natawa. Tila ba alam niya na hanggang ngayon ay nagugulat pa rin ito, kaya naman hindi na rin siya nagtaka pa ng sandaling mahirapan siya sa pagpapaalam sa mga magulang niya. Wala namang ibang nagawa si Amelia kung hindi ang tahimik na lamang na mapangiti sa kinuupuan niya. Habang mariing magkahawak ang kamay nilang dalawa ni Michael. Ni minsan ay hindi niya naisip na magagawa niyang hawakan ang kamay ng binatang nasa tabi niya ng ganito kahigpit. Para bang pangarap lang sa kanya noon ang senaryong ito. Ngayon naman ay totoo na ang lahat ng to. Habang nagpaplano sa pagpapakasal, naging abala naman si Michael sa mga papeles na inaayos niya sa kumpanya nila. Matagal din siyang natengka sa trabaho niya, kaya naman kabi-kabila na rin ang mga trabahong bumulaga sa kanya nang pumasok siya sa opisina niya. At kahit na naging busy sa trabaho ay hindi pa rin iyon naging dahilan upang mawalan siya ng oras kay Amelia at sa investigasyon sa pagkamatay ni Denise na hanggang ngayon ay patuloy pa rin sa pagulong. Ang akala ko case closed na to, saad ni Amelia habang nakatingin sa mga dokumentong nakalapag sa mesa niya. Nang araw ring iyon ay nakarating kay Michael ang tungkol sa balitang pagsuko sa pulisya ng truck driver na bumangga sa kotse nilang dalawa ni Denise, may 2.5 taon na nakalilipas. Kahit na nasa tabi niya ngayon si Amelia, hindi pa rin siya tumitigil sa pagtulong sa investigasyon upang makamit din ni Denise ang hustisyang para sa kanya. Umamin ang truck driver sa pulisya na si Stacy ang mastermind sa likod ng pagbangga ng kotse nila noon. Kaya naman labis-labis ang galit na nararamdaman niya ngayon para sa dating nobya. Sa totoo nga lang ay hindi niya maintindihan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin natatahimik si Stacy. Ang sabi ng mga kasambahay na nakausap niya noon ay may problema raw ito sa pag-iisip. Mong obsessed siya sa lalaki dahil halos makaramdam ng panghihilakbot si Michael nang malaman niya sa mga ito na maging ang kwarto ni Stacy sa mansyon nila ay may mga litrato niya. Sinadya mang kuhanan o hindi? Hindi pa, pero malapit na ngayong hawak na ng pulis ang truck driver na binayaran niya. Sagot ni Michael bago siya tumingala sa dalaga. Sa ngayon ay nasa wanted list na siya. Baka nga pinaghahanap na siya ng otoridad ngayon. Wala raw sa mansyon nila dyan sa lupang kaya hindi ko alam. May maitutulong ba ako kung sakali? Tanong ni Amelia sa kanya dahil upang bumaling siya ng tingin dito. Matamis na ngumiti si Amelia sa kanya na ikinatikom niya ng bibig. Gusto ko rin mabigyan ng hustisyang pagkamatay ng nobya mo noon. Deserve niyang mabigyan ng hustisya, Michael. Kaya kung may magagawa ko, gusto ko sanang tumulong. Sa totoo lang, may alam ako. Sagot ni Michael sa kanya bago siya bumaling ng tingin sa dalaga. Pero kailangan natin ng tulong ng otoridad. Gusto ko sanang gawin yon lalo na't sinuhestyon din yun ni Hepe. Ang kaso lang ay natatakot ako sa maaaring mangyari sa'yo kapag nagkataon. Kung may kasamang otoridad, magiging okay naman siguro ang lahat. At isa pa, wag mo na akong alalahanin. Aniya bago niya inabot ang kamay sa nobyo. Para sa hustisya ni Denise, Michael, tutulong ako. Nang mga sandaling yon ay dali-dali na nga nagtungo ang dalawa sa presinto upang planuhin ang kung ano mga aksyon ang gagawin nila upang makuha at madakip si Stacy para mamayang gabi. Fuck it! Singal ni Stacy bago niya ibinato ang bag niya sa bumper ng kotseng naroroon at paulit-ulit na naglakad sa harap ng kotse niya. Naroroon siya sa tagong parte ng bayan nila, malapit sa lugar kung saan nangyari ang aksidente noon. Alam niya na bihira lang ang may dumaan dito, kaya naman natitiyak niyang hindi siya mahuhuli ng mga sundalo
at pulis na naghahanap sa kanya ngayon. Hindi talaga mangyayari ang lahat ng to kung hindi lang umamin yung hayop na yun. Usal niya bago niya sinabunutan ng sarili ng dahil sa labis na frustration. Agad din siyang napaahon sa pagkakaupo nang sandaling marinig niyang tumunog ang cellphone niya. Halos magliwanag ang mukha niya nang makita niyang si Michael ang tumatawag sa numero niya ngayon. Michael! Stacy, nasan ka? Mahinahong tanong ni Michael sa kabilang linya na ikinangilid ng luha niya. Pwede ba tayo magkita? Huwag ka mag-alala dahil ako lang makikipagkita sa'yo. Gusto ko lang ng paliwanag mula sa'yo. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko naririnig ang side ng story mo. Sure, magpapaliwanag talaga ako sa'yo. Saad niya na animong nabuhayan pa ng loob. Magkita tayo rito sa San Lucena, malapit sa sementeryo. Hihintayin kita. Sigurado ka ba? Tanong ni Amelia bago siya isinukbit ang seatbelt. Paano kung hindi siya makipagkita sa atin, Michael? Makikipagkita siya. Saad ni Michael bago niya binuhay ang kotseng gagamitin nila ng gabing yon. Kilala ko si Stacy. May isang salita siya kapag akong kausap niya. Nang sandaling makita ni Stacy ang pagdaan ng kotse sa harapan niya, agad na nakita niya ang mukha ng dalagang kasama ni Michael. Tulad ng naramdaman niya noon para kay Denise, agad na kumulo ang dugo niya para rito. Mabilis niyang binuhay ang kotseng kinasasadlakan niya bago niya ito pinahururot upang banggain ang kotseng paparating. Akala mo ba maiisahan niyo ako? Ngiti ni Stacy bago niya inapakan ng pedal. Papatayin ko kayong dalawa! Sigaw niya. Agad na nasilaw si Amelia sa liwanag na nagmumula sa gilid niya. Nang sandaling pinagmasdan niya kung saan ito nanggagaling, ay agad na nanlaki ang mga mata niya, lalo na nang sandaling bumagal ang lahat sa paningin niya. Michael! Sigaw niya bago niya naramdaman ang pangbangga ng kotse sa gilid kung nasaan siya. Naramdaman nilang pagtalsik ng sasakyan nila sa malawak na palayang naroroon nang dahil sa impact ng pagbaga ng kotse sa kanila. Agad na nakita ni Amelia ang pag-usok ng kotse nila. Nakaipit din ang mga paa niya sa nayuping pinto ng kotse sa gilid niya. Naramdaman niya rin ang hilo, lalo na nang magsimulang dumaloy ang dugo sa gilid ng ulo niya. Fuck! Rinig niyang mura ni Michael sa gilid niya bago siya tuluyang nawala ng malay. Nagising si Amelia sa isang puti at maliwanag na kwarto. Naramdaman niya ang pagpisil ng kung sino sa kamay niya at nang sandaling igalaw niya ang daliri niya, mabilis na napaahon mula sa pagkakayuko ang tatay niya. Anak, gising ka na. Bakas ang pagod sa mukha nito, kaya naman hindi niya naiwasang makaramdam ng awa para sa ama. Mabilis itong lumabas ng kwarto upang tumawag ng doktor. Hindi kalaunan ay pumasok sa loob ang isang doktor upang i-check kung anong kailangang suriin sa kanya. Kasunod na pumasok nito ay si Michael at ang mga magulang nito na ngayon ay may pag-aalalang nakatingin sa kanya. I'm glad you're awake. Saad agad ni Michael bago siya lumapit sa kinahihigaan niya at mahigpit na hinawakan ang mga kamay niya. Tapos ng lahat, Amelia. Malaya na tayong dalawa. Sino ka? Saad niya sa mahinang boses. Dahilan upang bahagya pang matigilan si Michael at naluluhang bumaling ng tingin sa kanya. Hindi kita kilala. Ako to, Amelia. Si Michael. Saad ni Michael dahilan upang lihim pa siyang matawa sa isip niya. Boyfriend mo ko. Na-aksidente tayo. Nawalan ka ng malay. Nakatulog ka ng ilang araw. Alam ko. Sagot niya rito bago ngumiti sa kanya na ikinahinga niya naman ito ng malalim. Makakalimutan ba ng puso kong pangalan mo? Mahal ko. Dagdag pa niya. Walang ibang nagawa si Michael kung hindi ang yumakap sa kanya ng mahigpit dahilan upang bahagya pa siyang matawa. Ilang linggo rin silang nanatili sa ospital upang magpagaling. Doon niya lang napagtanto na may bali pala siya sa paa na naoperahan na rin hindi kalaunan. Si Michael din ang nagbalita sa kanya na nasa kulungan na nga si Stacy at ang truck driver na nakabangga sa kanila. Nahatulan daw ng 13 taong pagkakakulong si Stacy na may posibilidad pa na mapahaba sa oras na matapos ang hearing nila sa susunod na linggo.
Pagkatapos ng lahat ng nangyari sa kanila, hindi kalaunan ay tuluyan na rin gumaling si Amelia at tuluyan na nga nagpakasal kay Michael upang bumuo ng sarili nilang pamilya. Hindi lubos akalain ni Michael na muling mabubuhay at titibok ang puso niya sa isang dalagang kaparehong-kapareho ng babaeng minahal niya noon. Nangako rin siya sa sarili niya na aalagaan niya na ngayon ang babaeng nagturo sa kanya na magmahal ulit at gagawin niya rin ang lahat ng magagawa niya para lamang ibigay kay Amelia ang pagmamahal na hindi niya nagawang ibigay rito noon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Paano ba yan, sir?